asawa ko, Inumin mo ang gamot. si Chen. 3 taon na akong kasal sa'yo. Gusto ni nanay na magkaanak ako para sa'yo. Ngayon, pwede bang wag na akong uminom ng birth control pill? Huwag mong kalimutan, isa ka lang laruan na pinakasalan ko para pampalipas oras, wala nang iba. Ibig sabihin, sa puso niya, kalaruan lang ako? Karapat-dapat ka bang magkaanak sa akin? Alamin mo ang lugar mo. Gusto si Chen, 3 taon na. Akala ko kaya kong paamuhin ang puso mo. Pero sa huli, napaka-inosente ko pa rin. Siyangguan Waning, para kanino yang mukha mong parang patay gutom? May laman na ba ang tiyan mo? Tara, lumuhod ka sa akin. Siyangguan Waning, 3 taon ka ng kasal sa anak ko. Hanggang ngayon, wala ka pang naibibigay na kahit isang anak sa aming pamilya. Paano na ang reputasyon ng pamilya Gu? Nanay, paumanhin po. Ni hindi ka makapag-itlog. May gana ka pang tawagin akong nanay? 1 buwan lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi ka pa rin magdalang tao ng apo ng pamilya Gu, lumayas ka sa pamilya Gu. Dito ka mag-isip-isip. Walang sino man ang magbibigay sa kanya ng pagkain o inumin. Gusto ko rin naman magkaanak. Pero ang asawa ko, palagi niya akong pinapainom ng gamot. Sa wakas, gising ka na. 5 linggo ka ng buntis. Buntis ako. Sa wakas, magkaka-baby na ako. Pati ang pamilya mo, hindi man lang nagtanong. Tawagan mo na lang sila. Wag na po, uuwi na lang ako mag-isa. Buntis ka ng kambal. Tandaan mo, huwag ka nang gagawa ng tulad nito na hindi ka kumakain at umiinom para hindi ka ulit himatayin. Salamat, nurse. Kapag nalaman ito ni nanay, tiyak na matutuwa siya. Sasabihin ko na ngayon kay nanay. Zhao Zinfei, bakit ka narito? Ano ang sinasabi mo? Kakapanganak lang ni Sinfai sa anak ng pamilyang Gu, siya ang magiging ginang Gu. Kung wala siya rito, nasaan pa siya? Nagkaanak si Zhao Zinfei sa iyo? Nagbibiro lang kayo sa akin, di ba? Hindi kami nagbibiro. May anak na si Shinfai sa akin. Maghiwalay na tayo. Si Chen, 3 taon na tayong kasal. Para sa'yo, tiniis ko ang lahat. Ngayon gusto mo akong hiwalayan? Tiniis? Hindi ba't ikaw mismo ang kusang? Nagtiis noon? Ngayon may anak na si Shinfai. Gusto ko siyang bigyan ng buong pamilya. Kung magkakaanak din ako sa iyo, hindi mo na ba ako hihiwalayan? Ate, ano ang binibiro mo? 3 taon na. Kung pupwede kang magkaanak, sana noon pa. Bakit ka pa maghihintay hanggang ngayon? Tama? Ex-Sinfai, nagkaanak na siya sa aming pamilya. Kami na ang isang pamilya. Kahit pa magkaanak ka, kailangan mo pa ring ipalaglag. Okay? 7% ng shares ng Gu Group at isang Lakeview Villa. Sapat na iyan para mabuhay ka ng maayos sa iyong pagtanda. Teka lang, siya ay isang babaeng hindi manganak. Bakit mo siya bibigyan ng ganoong kalaking kompensasyon? Dapat siyang umalis ng walang-wala. Tama nga, si Chen. Kung makakakuha siya ng napakaraming pera, paano kung gamitin niya sa ibang lalaki? Tama na! Tama na! Huwag ka nang magsalita. Siyangguan Waning, pirmahan mo na. Hindi ko pipirmahan. 3 taon na tayong kasal, pero wala kang pakialam sa akin. Siyang Guanwaning. Dati kasi napilitan akong magpakasal sa iba. Si Chen ay napabayaan ang sarili kaya pinakasalan ka niya. Ngayon 3 taon ka ng ginang Gu, dapat ay kontento ka na. Sana ay pagbigyan mo kami para magsama kaming pamilya. Pirmahan mo na kaagad. Makipag-divorce ka sa anak ko. Hindi ko na uulitin ang sinabi kong pirmahan. Pero dati sinabi mong papakasalan mo ako at hindi mo ako hihiwalayan. Mga kalokohan lang yon habang lasing. Ngayon, may anak si Shinfai sa akin, ayaw ko siyang biguin. Paano naman ako naniloko mo? Nako, Ate Waning, kasalanan ko. Hindi ko dapat sinira ang relasyon ninyo. Aalis na ako kasama ang anak ko ngayon. ay Sinfai. Hindi ka pwedeng umalis. Anak, hahayaan mo lang bang na mapabayaan ang sarili mong anak? Ito ang sarili mong laman at dugo. Hindi ko hahayaang mapabayaan sila. Sinfai, may anak ka na sa pamilya Gu? Hindi ka pwedeng umalis. Kung may aalis, dapat ay ang walang silbi. Pero, Sinfai, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang sa pamilya Gu, ang nag-iisang kinikilala naming manugang.
Siya ang asawa mo. Kung gayon, ano ako? Hindi mo pa ba naiintindihan? Bilisan mo at pirmahan at lumayas ka na. Mahal, gusto mo ba talagang umalis ako? Oo, Pero asawa mo ako. malapit na hindi. Hindi ako makikipagdiborsiyo sa iyo. Hindi ko susuportahan ng isang ikatlong tao. Ang hindi minamahal ang siyang ikatlong tao, bilisan mo at pirmahan at lumayas ka na. Shangguan Waning, ayaw mong makipagdiborsyo, ano? Hahayaan kitang manatili rito at makita mo mismo kung gaano kami kasaya ni si Chen at ng aming anak. Tita, si Chen, bakit hindi na lang natin paalisin si ate? Mag-isa lang siya sa labas, hindi niya alam kung saan pupunta. Si Exinfy ay talaga namang napakaintindihin. Tama ang sinabi ni Sinfai. Hayaan mo siyang manatili at tingnan niya kung gaano siya kalabisan. Nakakatawa. Naawaan pa ako ng isang kabit. Ate, huwag kang mag-alala. Hanggang hindi ka pumapayag sa diborsyo, makakasama kita ng maayos. Tama na. Huwag ka nang magpanggap, hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya ko. Manahimik ka! Sinfai, kakakauwi mo lang galing ospital. Pagod ka na rin. Ibigay mo na ang bata sa yaya. Ihahatid kita sa kwarto para magpahinga. Ikaw ang aming dakilang bayani sa pamilya. Simula ngayon, dito ka natitira sa silid na ito. Si tita ang pinakamabait sa akin. Ma, ito ang kwarto ko at ng asawa ko. Maliwanag na nakapasok na siya sa aming tahanan. Bakit pa niya kailangan agawin ito? Hindi ako sang-ayon. Tumahimik ka. Si Sinfei ang aking manugang. Ikaw ang walang karapatang tumira rito. Sinfei, huwag mo siyang intindihin. Ang mga dekorasyon dito, kung ayaw mo, lahat yan pwedeng itapon. Tita, hindi ko masyadong gusto ang mga bagay dito. Itapon na lang natin ang lahat. Sige, tutulungan kitang itapon. Ma, hindi pwedeng itapon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Mahal ko, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako ginaganito? Ito talaga ang mga gamit ni Shinfei? Ibinabalik lang ngayon sa tamang may-ari. 3 taon na tayong kasal? Bakit? Kan hindi pa rin ako makakalamang sa kanya? Iniligtas niya ang buhay ko dati. Kung ikukumpara mo ang sarili mo sa kanya, syempre, hindi ka makakalamang. Hindi, mahal ko. Ako ang gumawa noon. Ako ang gumawa ng bagay na iyon. Tama na, hindi pa naman ako nakikipaghiwalay sa iyo. Di nangako ako na hindi ako titira kasama niya, masaya ka na ba? Hindi. Ako ang nagligtas sa iyo, hindi si Zhao Sinfei. Mahal ko, ako ang nagligtas sa iyo. Malinaw na ako iyon. Bakit naging si Zhao Sinfei? Sinfei, kailangan mong kumain ng marami para bumawi pagkatapos mong manganak. Tita, ikaw rin. Bakit puro gulay lahat? Hindi mo ba alam na kapapanganak lang ni Sinfei, kailangan niya kumain ng karne? Si Zhao Sinfei ang nagpaluto sa akin ng gulay. Ate Waning, huwag mo akong sinisiraan. Hindi ko ginawa iyon. Ngayon, malalaman mo na bilang manugang, ang biyenan ang hari. Ngayon, kainin mo ang mga gulay na ito sa sahig. Kung hindi, hindi ka makakatayo. Marumi na ang pagkain. Hindi ko kakainin. Ate Waning, kailangan niyo po itong kainin. Huwag mag-aksaya ng pagkain. Kakainin mo ngayon ang pagkaing ito. Ma, hindi ko kayang kumain. Kainin mo yan. Madumi na ang pagkain. Ma, anong ginagawa mo? Ay. Wala, nag-aksaya siya ng pagkain. Pinapakain ko lang sa kanya. Hindi ganyan si Chen. Ate Waning, nasa postpartum period pa ako. Pinipilit mo pa ring magluto ng pagkain na hindi ko pwedeng kainin. Sinabihan ka lang ng tiya ko ng kaunti. Itinapon mo na agad ang pagkain at nagalit. Hindi ako. Shangguan Wanning. Nagmagandang loob si Sinfei na tanggapin ka? Ganyan ang ginagawa mo sa kanya? Si Chen. Tama na. Huwag mong hamunin ang aking pasensya. Lumuhod ka at mag-sorry kay Shinfei. Hindi ako luluhod. Wala akong ginawang mali. Bakit ako luluhod? Si Chen, huwag mo nang pahirapan ng ate. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung wala ako dito, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Aalis na lang ako. Zhao Sinfei. Ang galing mong umarte. Hindi ka ba nadidiri sa sarili mo? Ikaw! May tao ba dyan? Kalad ka rin niyo siya sa labas. Paluhurin niyo siya at mag-sorry kay Sinfei. Pag nalinawan ang isip niya, saka lang siya pwedeng pumasok ulit. Si Chen. Si Chen. Si Chen. Ang iyong lambing ay maibibigay mo sa sinuman. Bakit hindi sa akin lang? Baby.
Patawarin mo ako, anak. Aba, anak, sobrang hirap ni Sinfi. Naipanganak ka, mayroon siyang karapatan na alagaan, kailangan niya lang magpahinga ng maayos pagkapanganak, pagsilbihan na lang ni Siyang Guanwaning si Sinfi. Tita, hindi naman siguro. Walang masama doon. Iyon ang napagdesisyunan. Binata, nahimatay po ang ginang. Ano? Shangguan Waning? Ang galing mong umarte. Akala ko totoo kang nahimatay. Si Chen, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Tumahimik ka. Kung ayos ka na, puntahan mo na at alagaan si Shinfai sa kanyang postpartum period. Ayoko. Gusto mo man o ayaw, kailangan mo. Kung hindi, pirmahan mo ang divorce papers at umalis sa bahay ko. Paano mo ako magagawa ng ganito? Medyo nauuhaw ako. Pakikuha mo ako ng tubig. Ang lamig, bumuhos ka ulit. Maligamgam naman ito. Kung sabi kong malamig, malamig. Ayaw mo nang magsilbi? Kung ayaw mo nang magsilbi, pirmahan mo na at umalis ka na. Ang init. Ang init. Ikaw, Masakit. Dapat lang masakit. Bakit kasi napakamatigas mo? Hindi ka makipagdiborsyo. mahal ko siya. Kinuha mo ang kredito sa pagligtas ko sa kanya. Kung malalaman niya, hindi siya makikipagdiborsyo sa akin. Oh. Alam mo na pala ang lahat. Ano ngayon kung alam mo? Nakaanak na kami ni Sichen. Wala ka ng pag-asa. Baby, hindi na talaga kaya ng nanay mo. Bakit palagi mong hinahawakan ang iyong tiyan? Buntis ka? Hindi ako. Hindi ako. Hindi ka? Bakit ka tumatakbo? Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Buntis ka? Nagdala ka ng anak ni Sichen? Paano ka naglakas loob? Siyang Guanwaning, dapat mong ipalaglag ang bata na ito. Huwag, huwag. Hindi man lang ako hinawakan ni Sichen. Anong karapatan mo para magdala ng anak niya? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba anak ng asawa ko ang batang iyon? Siyang Guanwaning, masyado ka ng maraming nalalaman. Ikaw at ang anak sa iyong tiyan, hindi na kayo maaaring manatili. Tulong. Sichen, Ex-Sinfai. Sichen. Ang sakit-sakit ko. Siya ang nagtulak sa akin. Shangguan Waning. Bakit ka ganyan kasama? Ang sakit ko, Dali, dalhin mo ako sa ospital. Magtiis ka muna. Dadaling kita ngayon sa ospital? Asawa ko. Huwag ka nang magpanggap. Kung may mangyaring masama kay Sinfai, babayaran mo ito ng iyong buhay. Gusi Chen, napakasama ng iyong puso. Nanay, tulungan mo ako. Sinaktan mo ang manugang ko, tapos gusto mong iligtas kita? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Bunso, bunso. May tao? Ihanda ang sasakyan. Binibining Shangguan. Dagdagan pa ang lakas. Konting tiis pa, konting tiis pa. Malapit na. Bilisan, bilisan. Tiisin mo lang. Malapit na. Tiisin mo pa. Tiisin mo pa. Aha. Malapit na, malapit na. Lumabas na, lumabas na. Nanganak na, nanganak na. Ang galing. Bilisan nyo. Abisuhan ang pamilya. Ang anak ko, ang anak ko. Bunso, huwag kang mag-alala. Ligtas ang dalawang bata. Maliit pa sila? Pinabantayan ko na sila sa nursery. Kuya, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, ako at ang aking mga anak ay wala na sana. Kasalanan ng kuya? Kaya ang tagal kong naghanap sa iyo, matapos kang mapahiwalay. Huwag kang mag-alala, ang pamilyang Shangguan ngayon ay ang nangungunang pamilya sa Haicheng. Hindi ako kayang saktan ng pamilyang Go. Ang paghihirap mo ay babawiin ko para sa iyo. Hindi. Inagaw ni Zhao Xinfeng ang asawa ko, sinira ang pamilya ko, at muntik na kaming mamatay tatlo.
Ang paghihiganti na ito, kailangan kong personal na gawin. Miss Zhao, paumanhin po, sabi ng CEO ayaw niyang maistorbo siya. Ako ang magiging asawa ni Si Chen, ang magiging young madam ng pamilya Gu. Anong karapatan mong pigilan ako? Umalis ka. Ang young madam, kahit wala ng kalahating taon, hindi pa rin siya papakasalan. Hindi ko alam kung anong pinagyayabang niya. Des ka. Si Chen, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ko narinig. Bakit ka nandito? Si Chen, kailan mo ba ako papakasalan? Sinaktan ako ni Xiang Guanwaning. 2 taon na siyang tumakas, hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Hindi ko palang napag-iisipan ang tamang oras. Si Chen, sa ika, 15 ng buwan na ito ang magandang araw para magpakasal. Bakit hindi na lang natin doon i-schedule? Kaso, 5 araw na lang ang natitira. Mag-iimbita pa ng bisita, bibili ng singsing, magbubuk ng hotel. Hindi na aabot. Naku si Chen, na-order ko na ang singsing. Ang mga bisita at hotel ay naayos na rin ng tita. Ikaw, kailangan mo lang dumating sa oras. Ate, si Gu Chen at Zhao Xinfei magdaraos ng engagement party ngayon sa Jingtai Hotel. Saktong pag-aari natin ang Jingtai Hotel. Iniwan ako ni Gu Chen at kay bilis mo naman. Kuya, pipigilan ko silang matuloy ang engagement party na ito. Sige. Iuutos ko na, ikansela ang engagement party nila sa Jingtai Hotel. Kuya, gusto kong palayasin si Zhao Xinfei sa engagement party. Gusto kong mapahiya siya sa harap ng lahat. Sige, sasama ako sa'yo. Wag na, kuya. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong mag-isa. Kailangan ko pa ring harapin ito ng mag-isa. Sasabihin mo ba sa iyong 2 anak si Gu Ken? Sa puso ni Gu Ken, tanging si Zhao Xinfei at ang kanyang mga anak lamang ang naroon. Kahit sabihin ko sa kanya, ano pa ang mangyayari? Tama ka. Pagkatapos ng lahat, ang 2 bata ay mga binhi ng ating pamilya Xiangguan. Sa ginawa niya sa iyo, si Gu Chen, wala siyang karapatang malaman ang kanilang pag-iral. Ihanda ang sasakyan. Ihatid mo ako sa Jingtai Hotel. Binabati namin si Young Master Gu at Miss Zhao sa inyong pag-iisang dibdib. Si Young Master Gu ay may mahusay na katangian, si Miss Zhao ay maganda at mapagbigay, tunay ngang sila ay magkabagay. Bakit mukhang hindi masaya si Young Master Gu? Sasabihin ko sa inyo, ang dating asawa ni Young Master Gu, 2 taon nang nawawala. Tapos, hindi kailanman sumuko si Young Master Gu sa paghahanap. Itong kasalukuyan, siguro'y ginamit lang ang pagkakataon para umakyat sa posisyon. Si Young Master Gu ay malamang na pinilit lang ikasal. Diyos ko, may ganyang sikreto pala. Si Chen, ngayon ang ating malaking araw ng kasal. Bakit hindi ka masaya? Medyo hindi lang ako komportable. Gusto kong magpunta sa palikuran. Malapit nang magsimula ang seremonya. Salamat sa inyong lahat na sa gitna ng inyong pagiging abala, dumalo sa engagement party ng aking anak. Ang seremonya ay malapit nang magsimula. Mula ngayon, si Xinfei ang iyong fiancé. Ngayon, magpalitan na kayo ng engagement rings. Teka, bago kayo mag-engage, hindi ba dapat magtanong muna kayo sa akin? Sino yan? Ang ganda? Hindi ba yan si Mrs. Kuyo na matagal nang nawawala? Xiang Guanwaning? Hindi ba patay na siya? Xiangguan Waning? 2 taon kang nawala nang walang paalam. Alam mo pa bang bumalik? Hindi ako babalik? Hihintayin ko pa ba kayong magkasala ng bigamya? Ate Waning, noon, itinulak mo ako pababa ng hagdan, tapos bigla kang nawala ng 2 taon. Akala ko hindi ka nababalik. Ngayon, para mabigyan ng pamilya ang anak ko, nakipag-engage lang ako kay Si Chen. Kaya huwag mo nang sisihin si Si Chen. Halos mapatay mo si Xinfei. Matagal kang nakatakas. Bakit ka pa naglakas loob bumalik? Sino ba talaga ang nang-api? Si Zhao Xinfei ba? O siya ang nagtulak sa akin pababa ng hagdan? Alam ni Zhao Xinfei ang lahat. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw ang nagtulak sa akin pababa ng hagdan. Nakita ito ni Si Chen noon. Xiangguan Waning? Malinaw kong nakita na ikaw ang nagtulak kay Xinfei. Ngayon,
Gusto mo pa ring baliktarin ang katotohanan? Gu Sichen, totoo ang lahat ng sinasabi ko. 2 taon na ang nakararaan. Nalaman niyang buntis ako para ipa-abort ang bata. Sinubukan niya akong patayin. Bawat salita ko ay totoo. Ano? Buntis ka sa anak ko? Kailan? Nasaan sila? Ano na ang nangyari sa kanila ngayon? Gu Sichen, anong karapatan mong tanungin ako? Noon, humihingi ako ng tulong sa inyo, pero lahat kayo ay walang pakialam. Wala na ang bata. Wala na? Paano nangyari iyon? Si Zhao Xinfei ang may kasalanan. Kung gayon, ikaw at ang nanay mo ang kasabwat sa pagpatay sa anak ko. Ako ang may kagagawan sa nangyari sa anak ko. Sichen, hindi ganoon. Hindi talaga siya buntis. Niloloko ka niya. Oo. 3 taon ka ng kasal pero wala kang anak. Paano ka naging buntis noon? Ito ang pregnancy test ko noon. Nakasulat ng malinaw ang lahat. Ito. Kambal! Sa totoo lang, kambal sila. Ano? Ito? Ginang Sumin, lagi mong sinasabi na hindi ako makapagbuntis. Pero ikaw mismo, ang pumatay sa 2 inosenteng buhay. Hindi ka ba nagsisisi na hindi mo sila iniligtas noon? Ako. Bakit hindi mo sila iniligtas? Hindi ko alam na buntis siya. Kung alam mo, baka ikaw mismo ang magpalaglag sa kanila. Anong pinagsasabi mo? Ikaw mismo ang nagsabi, kapag ako ay nagbuntis, dapat ay ipalaglag mo. Bakit may ganitong masamang biyenan na hindi marunong tumulong? Sabihin ko sa'yo, nung nagtrabaho ako bilang katulong sa bahay nila, napansin ko na may sakit talaga ang batang Ginoo na ito. Zhao Xinfei, ngayon ang oras para pag-usapan ang pagtulak mo sa akin sa hagdan noon. Hindi ako. Ikaw ang nagtulak sa akin, tapos ikaw mismo ang nahulog din. Ikaw ang may gawa niyan. Sige, hayaan nating makita ng lahat kung ikaw ba ang nagtulak sa akin o ako ang nagtulak sa iyo. Sichen, huwag kang tumingin. Hindi ito totoo. Peke ito. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Siken, hindi ko sinasadya, Siken. May sapat na ebidensya? Magdadahilan ka pa ba? Tita, hindi ko talaga sinasadya. Anak? Napakabait ni Xinfei. Kung sinabi niyang hindi niya sinasadya, ibig sabihin ay aksidente lang. Hindi mo pa ba alam ang ugali niya? Sinadya man niya o hindi, siya ang berdugo. Kusiken, sinaktan niya ako at ang anak natin. Ikakasal ka pa rin ba sa kanya? Kinakansela ang engagement party. Hindi. Sichen, huwag. Engagement party natin ito. Nandito ang mga bisita. Paano ito kakanselahin? Hindi maaaring kanselahin. Nagkaanak sa iyo si Xinfei. Sisirain mo ba ang pamilya nila? Ginangsu, hindi pa kami naghihiwalay ni Gu Sichen. Kung magpapakasal siya kay Zhao Xinfei, kakasuhan siya ng bigami. Shangguan Waning. Susukuan mo ba ang pamilya namin? Zhao Xinfei, sigurado ka bang anak ni Gu Siken ang anak mo? Shangguan Waning. Anong ibig mong sabihin? Siyempre kay Sichen ang bata. May lakas ka bang magpa-DNA test? Ako? Bakit naman ako matatakot? Shangguan Waning, huwag kang manggulo rito. Si Gu Sichen ang mahal niya ay ako, hindi ikaw. Isuko mo na lang. Tama na, anak. Ang laki ng pagkakautang mo kina Xinfei mag-ina, huwag mo nang dagdagan pa. Tama na, ma. Gusto ko munang mapag-isa. Sichen, hindi ka pwedeng umalis. Ito ang engagement party natin. Sige na. Hayaan mo muna akong mag-isa. Bakit nagkaganito? Tik. Tumakbo na ang groom. Mukhang hindi na matutuloy ang kasalang to. Kung ako yan, hindi ko rin siya pakakasalan. Pag pinakasalan mo yan, gulo lang sa bahay mo. Kaya ayan, Karma, may legal wife pa. Managinip ka na lang makapasok sa pamilya ng mayayaman. Mga kaibigan, kalma lang. Hindi makakansela ang engagement party. Ex-Xinfei, hindi mo kailangang mag-alala? Kukunin ko ang kasunduan sa diborsyo. Sabi ni tita, hindi raw makakansela ang engagement party. Ikaw lang ang maniniwala sa ganyang panlolokong pampalubag loob. Shangguan Waning, si Sichen mahal lang niya ako, hindi niya ako iiwan. Siguradong makikipagdiborsyo siya sa'yo. Sayang lang, hindi ako kailanman makikipagdiborsyo kay Gu Sichen. Ikaw? Basta't hindi ako makikipagdiborsyo kay Gu Sichen, huwag mong asahang mapapakasalan mo siya. Hindi mo ba napapansin na simula kanina hanggang ngayon, isa kang malaking biro? Sa tingin ko, si Young Master Gu, ayaw din namang makipagdiborsyo. Ano kung nagkaanak ka na? Hindi ka pa rin makakapag-asawa. Ano kung may anak ka na?
hindi ka pa rin higit sa isang kabit. May ganyang klase palang tao. Tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Siya ang tunay na. Siya ang totoong sumira sa relasyon namin ni Sichen. Kahit ano pa ang sabihin mo, basta't hindi pa rin ako nakikipagdiborsyo kay Gu Sichen, hindi ka kailanman makakapasok sa pamilyang Gu bilang asawa niya. Kahit gamitin mo pa ang bata bilang panakot, hanggat hindi ko siya hinihiwalayan, habang buhay kang mananatiling nakatago, hindi ka kailanman makikilala sa liwanag. Ang babaeng ito ay napakasama. Sino ba talaga ang masama? Paano mo ako nagawang saktan? Bakit hindi ko magagawa? Akala mo ba ako pa rin ang dating na inaapi mo? Ikaw, Ate Waning, paano mo ako nagawang saktan? Gusto ko lang bigyan ng tahanan ang anak ni si Chen. Anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, paano mo nagawang saktan ang paborito kong manugang? Shangguan Wanning, tungkol sa bata, sa akin ka na lang lumapit. Hindi mo dapat saktan si Shinfei. Gu Sichen, anong ibig mong sabihin? Kailangan ng apo ko ng isang masaya at perpektong pamilya. Kung matalino ka, hiwalayan mo agad ang anak ko at umalis ka sa daan. Gu Sichen, ito ba ang resulta ng pinag-isipan mo? Kailangan ng aming anak ng isang perpektong pamilya. Nasaktan na kita. Hindi ko na dapat saktan pa si Shinfei. Ate, sana ay pagbigyan mo na lang kami. Napakabobo ko talaga. Akala ko kapag nahulog ako sa hagdan, Ako ang may pananagutan sa bata. hindi ako pumapayag. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay si Zhao Xinfei. Shangguan Wanning. Hindi ako pumapayag sa inyong engagement at hinding-hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Mga tao, buwagin niyo ang lahat ng palamuti sa lugar. Tigil, ano ang ginagawa ninyo? Ikinagagalak kong sabihin, Ginang, hindi namin tinatanggap si Binibining Zhao Xinfei sa aming hotel at hindi namin papayagan si Binibining Zhao Xinfei na magdaos ng engagement party dito. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang kalabanin ang pamilya Gu? Gusto mo ba akong kalabanin? Ang Gu Group? Hindi po, Ginang. Ngunit si Binibining Zhao Xinfei ay nakagawa ng isang malaking kasalanan at nakagalit ng isang napakalaking personalidad. Wala kaming magawa sa hotel, kaya humihingi po kami ng inyong paumanhin. Ako. Wala akong nakagalit na malaking tao. Sa karaniwan ay hindi ko nga kayang tapakan ng isang langgam. Paano ako makakagalit ng isang malaking tao? Anong klaseng malaking tao ang naglakas loob na maging ganito kayabang? Ang lungsod ng Hai nangungunang pamilya, ang pamilya Shangguan. Ano? Napakagaling. Ito ang nangungunang pamilya ng lungsod ng Hai, ang pamilya Shangguan. Kailan mo kinagalit ang pamilya Shangguan? Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala ang anumang nangungunang pamilya ng lungsod ng Hai, ang pamilya Shangguan. Nagkakamali lang kayo. Sige na, Binibining Zhao, hindi kami kailanman nagkakamali. Binibining Zhao, umalis ka na kaagad. Si Chen. Talaga bang handa kang kalabanin ang nangungunang pamilya Shangguan ng lungsod ng Hai dahil lang sa babaeng ito? Tita. Xinfei, mas mabuti kung isipin mo, kailan mo kinagalit ang mga malalaking tao na iyon? Dalhin siya. Teka, huwag. Bitawan niyo ako. Ikinagagalit ko sa inyong lahat. May nangyaring insidente sa engagement party ngayong araw. Pasensya na't naabala ko kayong lahat. Teka, Ano, sinira ko ba ang engagement party mo? Gusto mo akong guluhin? hindi yon ang ibig sabihin ko. Ngayong bumalik ka na, umuwi ka sa akin. Uuwi? Uuwi sa bahay ninyo ni Zhao Xinfei? Kailangan mo ba talaga akong saktan ng ganito? Ano, nasaktan ka? Mula nang umalis ka kasama ang salarin, iniiwan ako sa sarili kong dugo. Alam mo ba kung ano ang sakit? Patawad, nagkamali ako noon. Anong kompensasyon ang gusto mo? Gagawin ko. Mabuti. Lahat ay gagawin, tama? Kung gayon, huwag kang magplano na pakasal sa salarin na ito na sumira sa akin. Sa buhay na ito, huwag mo nang isipin. Sige, pinagbibigyan kita. Umuwi ka sa akin. Aba, kung gayon itaboy mo muna ang Zhao Xinfei na umagaw sa lugar ng iba. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Kita ninyo, sabi ko na nga ba,
hindi matutuloy ang kasal, di ba? Ang taong ganyan, baka habang buhay ay walang mararating. Shangguan Waning. Ang babaeng salbahe na yan. Shangguan Waning. Ikaw ba ang nagpaharang sa kasal ko? Umalis ka. Ako nga, anong problema mo? Ikaw nga pala, hindi ka ba nahihiya? Linisin mo ang bibig mo. Ikaw. Zhao Xinfei, sasabihin ko sa'yo, hanggat ayaw kong makipagdiborsyo, habang buhay ka lang magiging kabit na nagtatago. Ikaw na babaeng salbahe. Ang sumisira sa kasal ng iba? Sino ba talaga ang salbahe? Shangguan Waning. Dahil kailangan kong pakasalan ng iba, kaya pinakasalan ka ni Si Chen. Ikaw ang sumisira sa aming pagmamahalan, ikaw ang ikatlo. Nang pinakasalan ko si Gu Xichen, kasal ka na sa iba. Sa marriage certificate, pangalan ko lang ang nakasulat. Alam ng lahat, ikaw ang ikatlo. Shangguan Waning. Ako ang mahal ni Gu Xichen, ikaw ay isang kapalit lamang. Kung hindi mo lang inagawang pagbibigay ko ng dugo kay Gu Xichen, hindi siya sasama sa'yo. Anong patunay mo? Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko, pati na rin kung anak ba talaga ni Gu Xichen ang anak mo. Isa kang baliw. Mukhang noon masyado akong mahina, kaya 3 beses mo akong nilapastangan. Bodyguard. Kalaspagin ang kanyang mukha. Opo. Anong ginagawa nyo? Shangguan Waning, anong ginagawa mo? Hindi ka patatawarin ni Si Chen at nang tiyahin nila. Subukan lang natin. Shangguan Waning, sana buong pamilya mo ay mamamatay sa masamang paraan. Umalis ka. Huwag kang manuntok. Sumakay ka sa kotse. Shangguan Waning. Ang pagdurusa ko ngayon, ibabalik ko sa'yo ng 1,000 beses. Xinfei, bakit ka naging ganyan? Si Chen, sa wakas dumating ka na. Sabi ng mga nurse, masisira na raw ang mukha ko. Sino ang nanakit sa'yo? Ang bigat ng kamay. Si Shangguan Waning iyon, siya ang nagpadala ng tao para saktan ako. Si Chen, ipagtatanggol mo ako, di ba? Xinfei, baka nagkakamali ka. Si Shangguan Waning ay isang napakahinahon na tao. Paano siya makakagawa ng ganyang kalupitan? Si Chen, hindi ako nagkakamali. Siya talaga ang nanakit sa akin. Si Shangguan Waning ay para bang nagbago nang bumalik siya ngayon. Wala na siyang kinatatakutan. Sige na. Alam kong nasaktan ka. Tutulungan kitang alamin ang totoo at bibigyan kita ng katarungan. Paano naman napaniwala ni Shangguan Waning si Si Chen? Kung hindi naniniwala si Si Chen, kausapin na lang niya si Shangguan Waning ng harapan. Hindi na kailangang tawagin. Ako na mismo ang dumating. Pinatawag mo akong saktan. May mukha ka pa bang lumapit ngayon? Ang mukha ni Xinfei, ikaw ba ang nagpabugbog? Ako, bakit? Kita mo, umamin siya. Ning, bakit ka ganyan kung manakit? 3 taon na ang nakalipas. Itinulak niya ako pababa. Muntik na akong mamatay. Sinaktan ko lang siya ng kaunti para makaganti. Anong masama doon? Sinabi ko na hindi ko sinasadya. Hindi niya sinasadya, Xinfei. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya? Kung sabihin niyang mamatay ka, handa ka bang mamatay? Ning, sinabi ko na. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Nakatanggap na siya ng parusa ngayon. Sabi ng nurse, sirang-sira na ang mukha niya. Ngayon, masaya ka na ba? Hindi pa. Kumpara sa sakit na dinanas ko noon, itong konting sakit niya ay interes lang ng dinanas ko. Ate, noon, hindi ko sinasadyang nasaktan kita. Kung gusto mong sisihin ako na lang. Pero, nakatanggap na rin ako ng parusa. Nabali rin ang braso ko noon nang mahulog ako. Ngayon, sira na rin ang mukha ko. Nakatanggap na ng parusa si Xinfei? Tama na. Kung hindi ko gagawin, ano ang magagawa mo? Ikaw? Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka lumapit. Huwag mo siyang saktan. Gu Xichen, talagang binibigo mo ako. Si Chen, kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin si ate. Basta mapawi ang kanyang galit, sulit ang pagkabugbog na ito. Xinfei, bakit ka pa rin napakabait? Si Chen, hindi na ako galit, pero baka kailangan ko pa ng mag-aalaga sa akin sa ospital. Paano kung si Ate Waning na lang ang mag-alaga sa akin? Kung mas marami kaming pag-uusapan at pagsasamahan, baka magkaayos din kami. Sige, dahil gusto mong alagaan kita, pagbibigyan kita. Salamat, ate. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag sa kanya, alagaan mo siya ng mabuti. Bahagya akong nauuhaw, pero masyado akong mahina para bumaba sa kama. Kailangan ko pa yatang abalahin si Ate Waning para lagyan ako ng tubig.
Tingnan nga natin kung anong kapilyuhan ang gusto mong gawin. Tingnan natin kung hindi kita pagtuturuan. Napaso ako. Napaso ako. Shangguan Waning, anong ginagawa mo? Anong gusto kong gawin? Dapat mong tanungin ang mahal mo kung anong gusto niyang gawin. Si Chen, wag mong sisihin si ate. Ako lang ang hindi sinasadyang nakakapit ng maayos sa baso. Huwag mong ipagtanggol siya. Malinaw kong nakita na binitiwan niya. Ang galing naman ng iyong paningin. Sinadya ko talaga. Shangguan Waning, bakit ka nagkaganyan? Ate, bakit mo ako sinasaktan? Sinasadya ako ni Zhao Xinfei na guluhin. Bakit hindi ko naman siya pwedeng asarin? Ito ay pagbabayad ng utang na loob. Kailan kita niloko? Naku, kanina lang sobrang hina na hindi makabangon sa kama. Ano na? Gumaling na? Si Chen, ako. Masama pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Kung ganoon kasama ang pakiramdam mo, gusto mo bang tawagan ko ang nurse para tingnan ka? Huwag na. Nagpapanggap ka lang na may sakit? Si Chen, maniwala ka sa akin hindi. Sige na. Wala nang susunod na beses. Si Chen, nasira ang mukha ko. Baka hindi na ito bumalik sa dati. Natatakot ako na baka hindi mo na ako gusto pagkatapos nito, kaya ganoon ako. Si Chen, hindi na kita lolokohin pa. Anong sinasabi mo? Ano man ang mangyari sa iyo? Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Si Chen, alam kong mahal mo pa rin ako. Nakita mo? Si Chen ang mahal ako. Sino ka ba? Mga kasama, halina't tingnan ang babaeng ito na walang pinipili. Sumisingit sa kasal ng iba. Tulungan niyo akong makakuha ng hustisya. Ospital ito, huwag kayong maingay. Mga kasama, ang asawa ko, inuto nitong babae sa loob. Hindi na niya ako kinikilalang asawa. Ako rin naman ay hindi lang napigilan ang sarili. Shangguan Waning, anong ginagawa mo? Ate, ang tungkol sa amin, gusto mo bang ipaalam sa lahat? Masama ang epekto nito kay si Chen. Niyayakap kayo sa harapan kong asawa, tapos takot kayong masama ang epekto? Ang kapal ng mukha ng babaeng ito, sumisira ng pamilya ng iba. Sir, mas maganda ang asawa mo kaysa sa babaeng ito. Paano mo nagawa para sa ganyang klase ng tao? Saktan ng sarili mong asawa. Hindi, kami ni si Chen ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay dinudungisan lang ng mga tulad mo? Sir, pinapayuhan kitang magbago na. Ano ang alam mo? Umalis ka. Shangguan Waning, huwag mong subukin ang aking limitasyon. Saisen, ngayon ay nasira na ang aking mukha. At ganoon pa rin ang sinasabi nila, ayoko nang mabuhay. Sinfai, huwag kang mag-alala. Tiyak na hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para gamutin ka. Ginoo, huwag kang magpaloko. Hindi naman nasira ang mukha niya. Namamagalang ng kaunti. Hindi nasira ang mukha? Itong mukha niya na nakabalot sa gasa, hindi nasira? Siyempre, medyo namamagalang. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ng mga doktor na nasira na ang kalahati ng mukha ko. Ako ang nagbalot niyan sa mukha mo. Hindi ko ba alam kung nasira o hindi? Saisen, ako. Akala ko talaga nasira ang mukha, pero ni Galos wala. Saisen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Napakasama pa rin ng sugat ko nang dumating ako. Baka napakaganda ng gamot na ginamit sa ospital, kaya... Zhao Xinfei. Sa tingin mo, madali akong lokohin, ha? Saisen. Alam mo ba na pinakanakakainis sa akin ang manloko? Saisen. Ako ang mali. Masyado akong walang... Masyado akong nadismaya sa'yo. Saisen, kasalanan ko. Saisen. Galit na yon ang season mo. Kahit sundan mo siya, wala ring silbi. Shangguan Waning. Ano? Gusto mo talagang sirain ko ang mukha mong ito para lang masaya ka? Shangguan Waning, ayaw mo ba akong kalabanin? Nagtatago ka bang bumalik sa pamilya Gu kasama ko? Bahay ko iyon. Bakit ako matatakot? Sige, hihintayin kita sa bahay. Salamat sa'yo. Walang anuman. Ayoko lang sa mga ganoong tao na nagkukunwari. Mauna na ako para magtrabaho. Ihatid niyo ako sa mansyon ni Gu Chen. Binibini, tiyak na magsasama-sama sina Zhao Xinfei at ang biyanan ninyo para pahirapan kayo. Madali kayong maapi kung mag-isa kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako ang Shangguan Wanling 3 taon na ang nakakaraan para hayaan na lang nila akong apihin. Kung hindi ako pupunta, matutupad lang ang gusto ni Zhao Xinfei. Ihanda ang sasakyan. Opo. Ano ang sinasabi mo?
Ang malanding Shangguan Wanling na yan, pinahampas ka pa niya? Tita, tingnan niyo ang mukha ko. Siya ang nagpahampas nito sa akin. Ngayon ay mali pa rin ang pagkakaintindi sa akin ni si Chen. Ang lakas ng loob niya na hampasin ang magiging manugang ko at lumayo pa siya para paghiwalayin ka at ang anak ko talagang sumasalungat na siya sa lahat. Tita, ayos lang naman ang mukha ko. Ang problema ay si Chen, hindi na niya ako kinakausap. Pagsisisihan kaya niya na pinapunta niya ako dito para tumira? Sinfai, ikaw lang ang kinikilala kong manugang, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na paghiwalayin ka niya at ang anak ko. Tita, sabi niya babalik siya dito para tumira. Bumalik ka na para tumira dito ng maayos? Tingnan mo at igaganti kita. Salamat tita, alam kong ikaw ang pinakamabait na tita sa akin. Ha 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 ha. Si Chen, nakabalik ka na. Si Chen, huwag ka nang magalit. Alam kong nagkamali ako. Hindi na kita lolokohin ulit. Anak, alam na ni Sinfei ang pagkakamali niya. Huwag ka nang magalit sa kanya, ha? Ma, huwag ka nang makialam dito dahil kinansel ko na ang kasal namin. Ganito na lang simula ngayon. Si Chen, Anong sinasabi mo? Huwag mong kalimutan, binigyan ka ni Sinfei ng anak. Hindi ka pwedeng hindi na lang siya patawarin. Dahil lang sa maliit niyang pagkakamali, di ba? Ma, alam mo namang ayaw ko sa lahat ang dinadaya ako. 3 beses na niya akong niloko. si Chen, alam ko talagang nagkamali ako. Patawarin mo na lang ako ulit, para sa bata. Hindi ba ganyan ang mag-asawa? Sige na, halika, halika. Si Chen, hindi na talaga kita lolokohin. Sumusumpa ako sa langit kung lokohin pa kita kahit minsan lang. Sana tamaan ako ng kidlat at mamatay akong wala ng saysay. Huwag kang basta-basta nanunumpa. Si Chen, seryoso ako. Dahil na lamang sa mga naitulong ko at ng bata sa'yo, pagtiwalaan mo pa ako ng isa pang beses, please. Sige na. Patatawarin ulit kita ngayon? Alam ko nang ako ang pinakamahal ni si Chen. Aakyat muna ako para magpalit ng damit. Alam ko na siguradong patatawarin ako ni si Chen. Alam mo pa palang bumalik ha? Hindi ka pa baluluhod agad sa harap ko. Madam Su, ano ba ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ko? Sinaktan mo ang manugang kong babae at sinira mo pa ang samahan nilang mag-asawa. Hindi ba dapat lumuhod ka at humingi ng tawad? Salot ka? Madam Su, kung hindi ako nagkakamali, ayon sa batas, ako pa rin ang manugang mo. Che, si Sinfei lang ang manugang kong babae. Ikaw, parang manok na hindi man lang nangingitlog. Ano bang halaga mo? Kung ganoon naman, bilang isang tagalabas lang ako, anong karapatan mong ipaluhod mo ako para mag-sorry? Ikaw, Ate, biyanan mo siya. Paano mo nagawang sagutin ang biyanan mo? Ngayon biyanan na naman, 2 taon na ang lumipas. Ang kakapalan ng mukha ninyo, talagang palala ng palala. nagre-rebelde na. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ngayon. Ikaw, Inaakala niyo pa ba na ako ang Shangguan Wanning na pinapahirapan niyo 2 taon na ang nakakaraan? Ate, nagawa mong pagbantaan ang biyanan mo? Ate, wala akong kapatid na tulad mo na sumisira sa pamilya ng iba na walang kahihiyan. Isa pang beses mo akong tawaging ate. Hahampasin kita. Tigil! Si Chen, ang sakit. anak, saktong dumating ka na. Tingnan mo, ang babaeng ito na makapal ang mukha at ayaw makipaghiwalay sa'yo sa bahay namin. Gaano na siya kamayabang? Shangguan Wanning, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na bumalik dito para tumira? Pero hindi mo rin pwedeng saktan si Sinfei. Kailan ka pa naging ganoon kasama? Hala, kay bilis naman magkabati. Bakit mo sinaktan si Sinfei? Ano pa ba? Itong babaeng mapagmataas. Binubuli niya lang si Sinfei. Kung hindi lang ako nakaiwas kaagad, ako sana ang nasaktan kanina. Kung hindi lang ako dumating, at bigla ninyo akong sinunggaban, pinilit akong lumuhod at humingi ng tawad, bakit ko pa sila sasaktan? Kailan ka namin sinaktan? Gusto lang ng tiya na yumuko ka at humingi ng tawad. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin ngayon, hindi ka namin papayagan makapasok sa bahay na ito. Hindi ko naman gustong pumasok. Ma, humingi lang ng tawad. Mahirap ba yon? Wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ba mali ang pagsagot sa matatanda? Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin, anak, hiwalayan mo agad siya. Ginang Su, anong siglo na? Hiwalayan pa rin? Sa tingin mo ba ay kinikilala iyan ng batas? Sige na, huwag ka nang magsalita. Dapat sa kanila mo sinasabi iyan, hindi sa akin. Ate, ikaw.
Subukan mong sumigaw ulit. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa kanyang magingay? Nagre-rebelde na. Ngayon din ay palalayasin ko siya. Kung mananatili ang salot na ito, hindi na magiging tahimik ang pamilya natin. Ano ang ginagawa nyo? Ang ingay-ingay. Nakakahiya. Ma, narito ka na. Halika, umupo ka. Lola, Aking mahal na apo. 2 taon tayong hindi nagkita. Saan ka ba nagpunta? Nag-alala ng sobra ang lola mo. Lola, nitong nakaraang 2 taon, mahina po ang aking katawan kaya nagpapagaling po ako. Kaya pala pumayat ka. Gumaling na ba ang sakit mo? Lola, gumaling na po ako. Lola, masama po ang inyong pakiramdam. Umupo na lang po kayo at magsalita. Halika, umupo tayo. Sino ang nagsabi sa iyong magdala ng kung sino-sinong tao sa bahay? Ma, si Zinfei po ang mahal ni si Chen. Hindi po siya kung sino-sino. Tumahimik ka, hindi kita tinatanong. Kakapanganak lang ni Xingfei sa anak namin. Mahina pa ang katawan niya. Kaya pinatuloy ko muna siya rito ng ilang araw. Lola, dumalaw po kayo para makita ang apo sa tuhod ninyo, di ba? Papabuhat ko kay Yaya ang bata para maipakita ko sa inyo. Huwag na! Masyado pang maliit ang sanggol. Kung ipapasapasa pa, hindi ka ba natatakot na mahanginan at sipunin siya? Ano ba talaga ang pakay mo, ha? Lola, ako... Lola, nagkakamali po kayo kay Xingfei? Ano yon? Sinasabi mo bang nagkakalat lang ako ng chismis? Bawal ko na ba siyang pagsabihan? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mabait kong manugang. Ikaw? Ang dami mong tiniis, ang pamilyang Gu ang nagkulang sa'yo, pinahirapan ka namin ng husto. Lola, ayos lang po ako. Ma, bakit naman siya kawawa? Ang tagal na niyang kasal sa pamilyang Gu, ni isang ang anak wala, hindi ko pa nga siya pinalayas. Napakaluwag ko na nga sa kanya. Tumahimik ka. Sa harap ko mismo, nagkakaganyan ka na sa manugang ko. Kapag wala ako, ewan ko pa kung paano mo siya sinasaktan. Lumuhod ka. Ma. Lumuhod? Lola, parang hindi tama ito. Ikaw rin, lumuhod ka. Lola, ano na naman ba ang nagawa ni si Chen na mali? Habang mag-asawa pa sila, hindi siya naging tapat sa kanyang asawa at naglakas loob pang ipasok sa bahay ang ibang babae para inisin ang kanyang asawa at hindi niya tinulungan ang kanyang asawa na nagdadalang tao. Ang lahat ng ito, ano ang hindi mali? Nagkamali po ako. Talagang kasalanan mo. Apo kong mahal, ang mga pagdurusa mo, babawiin ko lahat para sa iyo. Lola, salamat po. Walang anuman. Paano mo siya gustong parusahan? Lola, hindi po yata maganda iyon? Tumahimik ka. Ito ay usapin ng aming pamilya, bakit ka nang hihimasok bilang tagalabas? Hindi mo pa rin kayang saktan siya, ano? Ako na ang bahala. May tao ba diyan? Opo. Latiguhin ninyo ang walang galang na anak na ito ng 30 beses. Ma, huwag niyo pong saktan. Noon, sino ba ang nakakaalam na buntis siya? At hindi naman niya sinabi. Paano mo masisisi si Chen, ma? Tama si Lola. Hindi rin naman alam ni si Chen ang tungkol dito, kaya hindi siya dapat sisihin. Ganito rin ba ang tingin mo? Kasalanan ko ang lahat. Tatanggapin ko ang parusa. Si Chen. Sige, saktan niyo ako. May pananagutan pa rin pala siya. Sige, saktan nyo na. Lola, kung magsasalita ka pa ulit, kasama ka sa parusa. Gusiken, ngayon masakit ba? Hindi masakit. paanong hindi masakit? Nagdurugo na nga. Tama lang na masaktan ka? Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, hindi kailanman magiging katumbas ng kahit 1/10 ng sakit na naramdaman ko noong nahulog ako sa hagdan at iniwan mo sa sarili kong dugo. Patawad. Hindi ko tatanggapin ang paghingi mo ng tawad. Tama na. Huwag na kayong manakit. May 3 palo pa. Ipagpatuloy. Lola, hindi. Kung ipagpapatuloy niyo pa, mamamatay na siya. Lola, ayos na. Humupa na ang galit ko. Ayoko ring dahil sa akin ay mahirapan ka. Mabait kong apo. Ikaw talaga, ang lambot-lambot pa rin ang puso mo. Kung ganoon, hayaan na lang natin. Si Chen. Ayos ka lang ba, si Chen? Shangguanwaning, ngayon na ganito si Chen. Masaya ka na? Shangguanwaning. Wala nang utang ang anak ko sa iyo. Umalis ka sa pamilya, Gu. Walang galang. Ako ang nagpahanap ng tao para parusahan siya. Ano ang ibig mong sabihin sa pag-target mo sa mabait kong apo ngayon? Hindi ka masaya sa parusa ko? Ma, paano kita sisisihin? Siya mismo ang umako ng parusang iyan. Hindi ka naglakas loob na kalabanin ako, kaya sinisisi mo ang aking apo, tama ba?
Lola? Pakalmahin ninyo po ang loob ninyo. Huwag na nating pag-usapan ito. Walang kinalaman ang asawa ko dito. Ma, nasaktan na siya. Pero, kailangan ko pa ring sabihin ang dapat kong sabihin. Ang mahal ng anak ko ay si Sin Fei. Itong si Shangguan Wanning ay nawala ng 2 taon. Ngayon na bumalik siya, dapat pirmahan na niya ang papeles ng diborsyo kay Si Chen, hindi ba? Ina, Ganoon din ba ang iniisip mo? nangako ako kay Shangguan Wanning. Hanggat hindi siya pumipirma, hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Apo kong manugang, huwag na huwag kang makikipagdiborsyo. Kung hindi, mapapakinabangan lang yan ng ilang taong walang hiya. Lola, huwag po kayong mag-alala. Si Chen, ano na lang ako. Nagbigay ako sa'yo ng anak. Oo nga, anak. Hindi mo pwedeng basta tingnan lang ang bata na walang buong pamilya. Bakit naman walang buong pamilya? Ang apo kong manugang at ang apo ko ay hindi pa nagdidiborsyo, sila pa rin ang mag-asawa, sila pa rin ang mga magulang ng bata. Lola, ako po ang tunay na nanay ng bata. Ano ngayon kung tunay na nanay ka? Inaanunsyo ko, simula ngayon ang bata ay aalagaan ng apo kong manugang. Ang apo kong manugang ang tunay na nanay ng bata. Hindi naman patas yan para kay Sin Fei. Lola, ito. Tama na. Ayan na ang desisyon. Kung may reklamo, itago nyo na lang. Si Chen, ikaw ba? Basta lang titingnan na mapaghihiwalay ako at ang anak ko? Babayaran kita. Ayoko ng bayad, si Chen. Ako ang nanay ng bata. Hindi ko sinabing hindi ka nanay ng bata. Ibig sabihin ni Lola, ako ang magpapalaki sa bata. Dahil, kung talagang gusto mong kumapit kay Gu Chen, manatili ka na lang sa tabi niya, bilang libangan. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Hindi ako sumasang-ayon. Walang pakisama. Kung ganoon, huwag kang magpakita sa harap ng aking apo. Kayo riyan, iligpit niyo ang mga gamit niya at itapon palabas. Ang aming pamilya Gu, hindi makatiis na manatili ang taong ito na walang modo. Ito. Mama, 2 taon nang nakatira si Xin Fei rito. Siya ang ina ng anak ni Si Chen. Hindi siya bastos. Lola, tungkol dito. Iyon na ang pasya. Kung magpupumilit pa kayo, sabay kayong lumayas. Lola, ano ang nagawa kong mali? Kaya ko namang baguhin. Lola, huwag niyo naman akong paalisin. Si Chen, magsalita ka naman. Lola, marami pa tayong bakanting lugar sa bahay. Baka pwede na lang siyang manatili. Oo nga, Mama. Kung malalaman ng ibang tao na pinaalis si Xin Fei, gaano kaya kasama ang reputasyon natin? Noong dinala niyo siya rito, bakit hindi niyo inisip ang masamang reputasyon? Kung magpupumilit pa kayo, sabay kayong lumayas. Binibining Zhao, nakaligpit na po ang inyong gamit. Guwardiya, hindi komportable ang paglalakad ni Binibining Zhao. Tulungan niyo siya. Sige po. Kaya kong lumakad mag-isa. Huwag kang magpakasaya. Babalik ako. Kung gayon, hintayin na lang natin kung bibigyan pa kita ng pagkakataong iyan. Ano? Kontento ka ba sa paghawak ni Lola? Salamat, Lola. Sobrang kontento ako. Buti naman at kontento ka. Buti naman at kontento ka. Halika. Kayong dalawa, dapat kayong magkasama at maging maligaya. Iyan ang tanging nais ng matanda kong puso. Lola, huwag kang mag-alala. Magiging maayos kami. Iyan ang tama. Hindi ko na kayo guguluhin sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ba palagi mong sinasabing susundin mo ako at personal na magsisilbi sa akin? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumipat ka sa akin at doon tumira. Huwag mo nang pakialaman ang usapan ng mag-asawa. Opo. Paumanhin, pinalayas ko ang iyong minamahal. Galit ka pa ba? Hindi na ako galit. Ngayon, masaya ako dahil wala na ang nakakainis na tao. Hanggat hindi pa ako pumapayag na makipagdiborsyo sa iyo, pakisuyong tiisin mo pa. Sandali, mag-usap tayo. Wala nang dapat pag-usapan. Kung gusto mong bumalik ang iyong minamahal, imposibleng mangyari. Baby, aalagaan kitang mabuti mula ngayon. Ka. Konting tiis pa. Mahilig ka sa bata. Paumanhin, hindi ko dapat sinundot ang iyong sugat. Wala na iyon. Nakalipas na ang lahat. Sige, wag na nating pag-usapan. Ang bata, hindi siya kamukha mo. Maliit pa ang bata.
Hindi pa buo ang muka, hindi pa makikita ngayon. Sana ganyan pa rin ang iniisip mo sa hinaharap. Ano ang ibig mong sabihin? Wala, saang kwarto ako titira? Oh, ang master's bedroom na ipalinis na. Nakakadiri ang kwartong ginamit ng iba. Sa kabilang kwarto na lang ako. Sa nakaraang 2 taon, sobrang nagbago siya. Hindi lumipat si Shangguan Waning sa master's bedroom. Sa dating kabilang kwarto pa rin siya nakatira. Ay naku, akala ba niya makakabalik siya kapag pinalayas niya ako? Hindi man lang siya pinatira ni si Chen sa master's bedroom. Ano ang gusto mong sabihin? Kusa siyang inanyayahan ng binata na bumalik. Hindi siya pinagbawalan ng binata, siya mismo ang ayaw. Ano ang sabi mo? Paano ito mangyayari? Hindi. Dinala na ng matanda ang tiya, hindi ko sila pwedeng hayaang magkasama. Aray, kawawang sanggol, namimiss mo ba ang iyong ina? Aray, huwag kang matakot, babalik ang nanay sa iyo sa loob ng ilang araw ha. Kung tama ang pagkakaalala ko, kahapon ay pinalayas ka na. Bakit ka narito muli ngayon? Gusto mo pa rin kumapit at huwag umalis? Shangguan Waning, bahay ko ito. Gusto kong pumunta kung kailan ko gusto. Gusto kong umalis kung kailan ko gusto. Ano ang magagawa mo sa akin? Napakanipis ng mukha mo. Gusto mo bang tawagan ko ang lola? At tanungin siya, kung bahay mo ba talaga ito? Iyan lang ba ang alam mong gawin? Ito ang pinaka-epektibong paraan. Ikaw? Si Chen, umuwi ka na mula sa trabaho. Aray, kumusta ang sugat mo? Masakit pa ba? Ayos lang. Gusi Chen, alam mo na pala na nandito siya. Mukhang nakalimutan mo na naman ang sinabi ni Lola. Para lang siyang bumisita sa bata. Hindi siya titira dito. Ate. Napakabata pa ng bata. Masasaktan mo ba kaming mag-ina na magkahiwalay? Palayasin mo siya kaagad. Kung hindi ko masisigurado kapag nalaman ni Lola kung siya mismo ang pupunta. Binabantaan mo ako? Oo. Qinfei, umalis ka muna. Si Chen. Makinig ka. Bilisan mo. Sige. Ayoko nang pahirapan pa si Chen. Titingnan ko muna ang bata sa huling pagkakataon. Shangguan Waning, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Aray, bakit ka umiiyak? Dati naman tahimik? Bakit ngayon umiiyak na lang palagi? Anong nangyayari dito? Nagugutom ba siya? Kaka-breastfeed ko lang. Anong nangyayari? Bakit may mga pasa at lebam? Anong nangyari? Ito ay marka ng pagkirot. Bakit may marka ng pagkirot? Ito, hindi ko rin alam. Malinaw na kahapon wala pa ito. Ikaw ba ang kumurot? Hindi ako. May ebidensya ka ba na ako ang gumawa nito? Sabi nga ng yaya, kahapon wala pa, bakit ngayon lang lumabas? Kung hindi ikaw, sino? Sandali. Imbestigahan muna ng maayos. Ginoong Gu, umalis na ako kahapon, bakit ngayon lang dumating siya ay mayroon na? Kung hindi siya, sino pa? Anong ebidensya mo na ako ang gumawa nito? Ikaw ang laging nag-aalaga sa bata. Anong nangyari? Ako, hindi ko alam. Yaya, pakiusap sabihin mo na ang totoo, walang kasalanan ng bata. Siya ang gumawa. Ikaw nga. Hindi ako. Shangguan Waning. Kung galit ka sa akin, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin, pero paano mo nagawang saktan ang maliit na bata? Baliw ka na ba? Hindi. Sabi mong hindi. Bakit ka idinidiin ng yaya? Ako. Siya ang nambibintang sa akin? Hindi po, sir. Kitang-kita ko po na siya ang gumawa. Sinungaling. Shangguan Waning. Ang sama mo, ngayon pati bata hindi mo na palalagpasin? Hindi. Bitawan mo ako. Ngayong nahuli ka na, ano pa ang ipagtatanggol mo? Kaya mong saktan ang ganoong kaliit na bata. Hindi ko ginawa. Mahal na mahal ko ang mga bata. Paano ko magagawa iyon sa kanila? May kalokohan sa pangyayaring ito. Anong kalokohan? Narito na ang ebidensya at mga saksi. Kayo ang nagsabuatan para ipain ako. Hindi po. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Si Chen, sinaktan niya ang anak natin. Dapat kang magdesisyon para sa anak natin. Ako. Shangguan Waning? Kung may mangyaring masama sa bata, hindi pa tayo tapos. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa klinika. Pinahirapan mo ang bata at ibinintang sa akin. Ikaw ang may gawa, di ba? Ano ngayon kung ako nga? Anak mo yan. Paano mo nagawa yon? Basta mawala ka lang. Hindi lang ang bata, kahit pa ang sarili ko, kaya ko ring saktan. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Gu si Chen ang masamang ginawa mo? Wala ka namang ebidensya, di ba? Sige na, tinatamad akong makipagtalo sa'yo.
Ikaw, maghintay ka na lang na palayasin ka ni si Chen. Zhao Xinfei, sa tingin mo ba tanga ako na walang inihanda? Sa pagkakataong ito, titingnan ko talaga kung paano ka magdadahilan. Pinahirapan mo ang anak ko. Paano ka naglakas loob na magpakita rito? Subukan mo lang akong saktan ulit. Paano mo nagawa yan? Si Sen, sinaktan niya ang anak natin, tapos sinaktan pa niya ako ngayon. Shangguan Waning, hindi ba't masyado akong mapagbigay sa'yo? Paulit-ulit mong sinusubukan ang aking pasensya. Siya ang unang nanakit. Kahit na, ikaw pa rin ang may kasalanan. Ilang beses ko pa bang sasabihin, hindi ko inabuso ang bata. Nandito ang saksi, magpapaliwanag ka pa rin, hindi ba? Ang saksi ay pwede ring magbigay ng maling testimonya, maliban kung ipakita mo sa akin ang ebidensya at ang saksi. May naputol na kuko sa sugat ng bata, pinadala ko na para ma-examine. Lalabas na agad ang resulta. Si Sen, bakit pa kailangan ng pagsusuri? Diretso na kayong maghiwalay, palayasin mo na lang siya. Hindi ba? Tama po, senyorito. Nagmamadali kayong husgahan ako. Takot ka bang malantad ang masama mong ginawa? Baka malantad? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo maintindihan? Ang iyong minamahal, para lang paalisin ako. Sinasaktan ng bata para sisihin ako. Kalokohan. Saisen, paano ko naman aabusuhin ang sarili kong anak? Kuya, mayroon bang magulang sa mundo na masama sa kanilang mga anak? Paglabas ng resulta ng pagsusuri, malinaw na ang lahat. Hindi. Ano ang hindi? Siyempre sasabihin niya na hindi, dahil siguradong siya ang may gawa. Shangguan Waning, sinisiraan mo ako. Kung kaya mo, magpakita ka ng ebidensya. Huwag kang mag-alala, may ebidensya nga ako. Ikaw ang nang-abuso sa bata at itinapon ang sisi sa akin, di ba? Ano kung ako nga? Anak mo yan! Paano mo nagawa yan? Hanggat maalis kita. Hindi lang ang bata, kahit sarili ko pa, kaya kong saktan. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Gu Sicheng ang mga pinaggagawa mo? Wala ka namang ebidensya, di ba? Ayan na. Tinatamad na akong makipag-usap sa'yo. Ikaw, maghintay ka na lang na palayasin ka ni Si Cheng. Si Cheng! Hindi! Si Cheng. Ikaw ang may gawa. Hindi. Si Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Ang recording na ito ay gawa-gawa lang. Si Chen, maniwala ka sa akin, okay? Oo nga. Young Master, hindi mapagkakatiwalaan ang recording na ito. Huwag kang magpapadaya. Ayos lang kahit hindi umamin, hindi ba't may resulta pa ng test? Hindi siguro pwedeng magsinungaling yan, di ba? Paumanhin, sir. Lumabas na ang resulta ng laboratory test. Ang resulta ng DNA ay kapareho ng kay Binibining Zhao Xinfei. Ngayon, lumabas na ang katotohanan, di ba? Si Chen. Zhao Xinfei, ang lupit mo. Kaya mong gawin yan sa sarili mong anak. Si Chen, maniwala ka sa akin. Kaya kong magpaliwanag, Si Chen. Magpaliwanag? Sige, pakinggan ko kung paano ka magpaliwanag. Hindi ko sinabi sa'yo dati. Pagkatapos kong manganak, nagkaroon ako ng depression. Hindi ko nakasama ang bata. Natatakot din ako na pandirian mo ako. Sa isang sandali, hindi ko alam kung bakit. Kaya ko nagawa ang ganito sa bata. Si Chen, maniwala ka sa akin. Si Chen? Totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Totoo po. Si Binibining Zhao ay may matinding depression. Ngayon lang din po siya inatake. Kaya po niya nasaktan ng bata. Young Master, ang kawawa naman po ni Binibining Zhao, siya rin po ay isang kaawa-awang tao. Zhao Xinfei, para lang makatakas sa kasalanan, nagsisinungaling ka kahit anong sabihin mo? Saktong-sakto, nandito tayo sa klinika. Bakit hindi ikaw ang manggamot? Kaya ko. Ito ang resulta ng aking pagsusuri. Hindi talaga kita niloloko, Si Chen. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Si Chen, natatakot ako na kapag nalaman mo ay pandirihan mo ako, kaya hindi ko pa sinasabi sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko talaga sinasadya ang nangyari. Maniwala ka ulit sa akin, pwede ba? Ang bagay na ito? Totoo man o hindi. Pero ang pananakit mo sa bata at ang pagsisisi mo sa akin ay hindi na lang basta palalagpasin, di ba? Ganyan na ako kaawa-awa. Hindi mo ba ako mapapatawad ulit? Oo nga. Wala ka bang pagkatao? Kung walang ebidensya ngayon, kahit tumalon ako sa Yellow River ay hindi ako makakapaglinis. Noong sinasaktan ninyo ako, bakit hindi ninyo sinabi? May pagkatao ba? Ngayon na naapi ka. Paano mo gustong ayusin? Napakasimpleng. Lumuhod lang siya at humingi ng tawad. Ikaw, huwag kang masyadong lumabis. Hindi ba yan pagpapahirap sa tao? Binata, huwag kang pumayag.
Tumahimik ka. Paano mo nagawang lokohin ako? Young Master, hinding-hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo na po ako. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Hindi ka namin kayang buhay na ganyang klaseng tao. May tao ba riyan? Dalhin niyo siya palayo. Huwag. Huwag po, Young Master. Huwag po. Young Master, huwag po. Hinding-hindi ko na po uulitin. Ikaw ang nagkamali sa bagay na ito. Humingi ka ng tawad sa kanya. Si Sichan? Lumuhod ka. Ayokong ulitin pa ang sinabi ko. Patawad. Hindi ko tatanggapin. Nakalahod na ako. Ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ba ang gusto mo? Dahil may sakit siya at panakanakang umaatake, para maiwasan na saktan niya ulit ang sanggol, tingin ko ay hindi na kailangan na makita niya ang bata. Ano sa tingin mo, Gu Sichen? Sumasang-ayon ako? Sichan, hindi ako sumasang-ayon. Sisikapin kong makipagtulungan sa doktor para sa aking paggaling. Hinding-hindi ko nasasaktan ang bata, Sichan. Kapag sumumpong ka, kaya mo pang saktan ng bata. Paano mo naman mapapangako yan? Tama na. Ganito na lang. Kapag gumaling na ang bata, dali na natin siya palayo. Sichan, maliit pa ang bata. Hindi pa siya kayang mawalay sa nanay niya. Ngayon, umalis na rin ang yaya. Sino na ang mag-aalaga sa bata? Ako ang bahala sa bata, sa yaya naman. Maghahanap ako ng bagong kukunin. Huwag ka nang mag-alala. Gustong-gusto ng Lola ang bata. Nandun din si Ginang Su. Baka dalhin na lang natin ang baby sa bahay ni Lola? Sige, pagka gumaling na siya, ipadala natin siya kay Lola. Shangguan Waning, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong akalaing dahil hindi ko nakikita ang anak ko, maaakit mo na siya gamit ang bata. Ilusyon mo lang yan. Zhao Zinfei, lumayas ka na. Ang anak mo, ako ang mag-aalaga ng maayos. Bodyguard. Tulungan mo akong ayusin ang isang bagay. Opo. Sinabi ng panganay na amo na iparating ko sa inyo na umuusad na rin ang investigasyon niya tungkol sa ginawa mo sa kumpanya. Ay, teka. Mababait ba ang dalawa kong anak? Binibini, huwag po kayong mag-alala, ang batang lalaki at batang babae ay parehong masunurin. Ito ang mga litrato nila kaninang umaga. Mahusay silang inalagaan ng kuya. Mga anak, maging masunurin kayo, babawi agad si mama sa inyo. Nga pala, Binibini, gusto po kayong i-welcome back ng panganay na binata, ipapaalam po ang inyong pagkatao, at sa welcome back party, ibubunyag po ang tunay na mukha ni Zhao Xinfei. Sige, sundin ang plano ng kuya. Lola. Halika na. Halika na. Alam kong darating ka, kaya naman, ipinahanda ko ng espesyal na sabaw. Halika. Salamat po, Lola. Lola, uminom din po kayo. Wag na, wag na. Ikaw na lang ang uminom ng marami. Lola. Natulog na ang bata. Ma, tulog na ang bata. Ang tagal ng nilaga ang sabaw na ito, bakit sa kanya mo ibibigay? Hindi para sa kanya? Para ba sa'yo? Ma, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Akala ko po para sa inyo. Hindi naman siya ganoon ka-espesyal. Ano bang sinasabi mo? Tama na po, Lola. Handa na ang pagkain. Tara na at kumain. Apo, tara na at kumain. Sige, tara na. Isa lang siyang baog. Bakit naman pahahalagahan? Tama na. Huwag mo nang sabihin ulit ang mga ganyang bagay. Kumain na tayo. Hamp, para naman sa ikabubuti mo iyon. Tita. Oh, Xinfei. Sa wakas dumating ka rin. Kung hindi ka pa dumating, ang anak ko naloko na ng bruhang iyon. Tita, hindi po ako gusto ni Lola. Ngayon napupunta ako para makita ang bata. Hindi kaya. Huwag kang matakot, nandito si tita, tara. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ma, matagal na po hindi nakikita ni Xinfei ang bata. Hayaan niyo na po siyang tingnan lang saglit. Lola, titingnan ko lang po ang bata at aalis na ako. Lola, hayaan mo na lang siyang tingnan. Anak niya rin kasi. Sige, tingnan mo. Salamat, Lola. Anak, bilisan mo. Dalhin mo si Xinfei para makita ang bata. Huwag kang pupunta. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano nyo. Kung gusto niyong tingnan, tingnan niyo agad. Kung ayaw niyong tingnan,
umalis na kayo. Sige, Sinfei. Samahan kita. Salamat, Lola. Salamat, Tia. Narito ang asawa mo. Maglakas loob kang magpakitang gilas sa ibang babae? Lola, alam nyo namang hindi ako ganoong tao. Huwag nyo silang intindihin. Kumain na tayo. Salamat, Lola. Lola, kumain din po kayo ng marami. Gabi na rin, hindi pa kumakain si Sinfei. Inay, papakainin na lang natin si Sinfei. Sinasadya mo bang inisin ako? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Lola, huwag niyo pong sisihin si Tia. Hindi po ako gutom. Lola, ang nangungunang pamilya sa Haicheng, ang pamilyang Shangguan, mag-host ng welcome back party para sa nawawalang binibining Shangguan. Ipapadala nila ang imbitasyon. Ang nangungunang pamilya sa Haicheng, ang pamilyang Shangguan, may nawawalang mayaman na anak na babae at mag-host pa sila ng isang welcome back banquet. Mahal kong apo, ikaw at ang iyong asawa ay pumunta. Sige po. Lola, dati lagi akong kasama ni si Chen sa mga ganoong bangkete. Pwede bang ako na lang ulit ang sumama sa kanya? Tama ka, Inay. Si Sinfei ay sanay na sa mga ganitong bagay, mas mabilis ang kanyang pag-iisip kaysa sa matigas na si Shangguan Wanning, mas marunong siyang umarte. Kung siya ang pupunta, baka mapahiya lang ang ating pamilya. Paano naman nalaman ni Ginang Su na mapapahiya ako? Hindi ba totoo? Nakapunta ka na ba sa isang bangkete? May mukha ka pang magsalita. Si Wanning ay kasal na sa pamilyang Gu ng maraming taon, pero hindi mo siya pinapayagang dumalo sa mga pulong, kinukulong mo siya sa bahay. Ngayon, sa harap ko, naglakas loob ka pa rin gawin ito, ang lakas ng loob mo. Inay, saan nyo narinig ang balitang iyan? Ayaw niya talagang pumunta. Huwag mong isipin na dahil sinubukan mong itago ang balita, hindi ko malalaman. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan na. Ayos lang po, Lola. Kung gustong pumunta ni Zhao Qinfei, hayaan na lang natin siya. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Nandito ako, sino ang maglalakas loob na mang-api sa iyo? Ngayon? Sino pa ang may reklamo? Wala akong reklamo. Wala rin akong reklamo. Kahit may reklamo, itago ninyo. Salamat po, Lola, sa pagtatanggol sa akin. Sa totoo lang, ikaw talaga ang dapat pumunta. Para malaman ng lahat, ikaw ang apo sa pamangkin na kinikilala ng pamilya Gu. Alam ko po, Lola. Ako ang pinakamahal mo. Aking mabuting apo, bilisan mo at maghanda ng magandang gown para sa aking apo sa pamangkin. Sige. Pesting matandang iyan. Anong pampagulo ng isip ang ibinigay ni Shangguan Wanning sa iyo para ganoon mo siya ipagtanggol? Tia, pasensya na. Dahil sa akin, kaya ka pinagalitan ni Lola. Anong kinalaman mo dyan? Mula nang ikasal ako dito, ang matandang iyan ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng magandang trato. Tia, ang dami mong iniaambag sa pamilyang ito pero hindi ka pa rin pinapansin ni Lola. Hindi ko rin alam kung kailan ka makakapagdesisyon para sa sarili mo at hindi laging nalalagay sa masamang tingin. Ay, aabutin pa siguro ng ilang taon, di ba? Tita ko, huwag niyo pong sabihin yan, mahina na po ang katawan ni Lola, kaya po siya ay patuloy na umiinom ng gamot nitong mga nakaraang taon. Paano kung isang araw, mali ang mainom niyang gamot? Sa susunod, huwag mong sasabihin ang ganyang mga bagay. Paano kung may makarinig? Tita, matagal ko na po kayong itinuring na tunay na mama. Ang mga bagay na to, sa inyo ko lang po nasasabi. Mabait kang bata? Ang matandang yon, araw-araw akong dinodumina. Kung sakaling mali nga ang mainom niyang gamot. Sinfei, kukunin ko ang gamot para kay mama. Ikaw, dito ka muna, magpahinga ka lang. Matanda. Dahil pinapanigan mo si Shangguan Bukning. Huwag kang magtataka kung hindi na ako magalang sa'yo. Anak, manatili ka ngayong gabi at samahan mo ako, mag-usap lang tayo. Opo, Lola, umupo na po kayo. Komportable po ba? Komportable. Dahil mahal na mahal ka ni mama, bilang isang manugang, dapat mong igalang ang matatanda, di ba? Siyempre naman po. Kung gayon, bakit hindi ka pa pumunta sa kwarto at kumuha ng gamot para kay Lola? Nandito ako at naglakas loob kang utusan ang manugang ko, napakasobra mo namang mag-asta bilang biyenan. Pinapakuha ko lang naman siya ng gamot para sa'yo. Paano ko naman siya masusuway, ha? Lola, tungkulin ko po ito. Kukunin ko na po ngayon. Nasa cabinet sa kaliwang bahagi ng kwarto, huwag kang magkakamali.
ang kasalanang paglason kay Lola. Tingnan natin kung paano mo sosolusyunan. Pero, ito rin ang pagkakataon ko para muling mapansin ni si Chen. Hoy, pakitawag ang doktor para maghintay sa lumang bahay ha. Huwag kalimutang dalhin ang panlunas. Lola, inumin niyo na po ang gamot. Lola, nabulunan po ba kayo? Hindi maganda ang pakiramdam. Ma, anong nangyayari sa'yo? Dito po, Lola. Nagsusuka ng dugo si Lola. Lola! Lola, gumising po kayo! Lola, anong nangyari sa'yo? May tao! Dali, may tao! Lola. Lola! Lola! Nahimatay si Lola. Nahimatay si Lola. Lola, anong nangyari? Hindi ko alam. Nahimatay si Lola. Ihanda agad ang sasakyan, papuntang klinika. Gu si Chen, huwag kang mag-alala, dinala ko ang doktor. Shangguan Waning, umalis ka dyan. Huwag mong harangan ang daanan ng doktor. Doktor, pakitingnan po agad. Tingnan mo nga kung anong nangyayari sa biyenan ko. Ginang, huwag kang mag-alala. Pabayaan mo muna akong tingnan ang matandang ginang. Sige. Nako, ito ay mga palatandaan ng pagkalason. Ano ang ipinakain niyo sa matandang ginang? Nalason? Kakain lang ni Mama ng gamot. Baka? Shangguan Waning, ikaw ba ang nagkamali ng bigay ng gamot? Ikaw ang nagpakuha ng gamot sa akin. Paano ako magkakamali? Ito siguro ang gamot na ininom ni Lola kanina. Doktor, pakitingnan po. Ay, ito ay lason. Paano ninyo binigyan ng lason ang matandang ginang? Kung gayon, ang Lola ay hindi kaya. Dalhin ka agad ang Lola upang sumailalim sa gastric lavage. Huwag kayong mag-alala. May antidote ako rito. Hindi na kailangang pumunta sa klinik. Epektibo ba talaga ito? Huwag kayong mag-alala. Nagsisimula ng gumana ang gamot. Kailangan lang matulog at agad na mawawala ang lason. Ngayon ay kailangan lang ipahinga ng maayos ang matandang ginang para maalis ang lason. Paano naging maayos na ang lahat? Sige, tulungan ninyo ang matandang ginang na makapahinga. Sabihin ninyo, ano ang nangyari? Siya ang nagbigay ng gamot sa Lola. Tiyak na gusto niyang saktan ang Lola. Hindi ako. Sinasabi mo pang hindi ikaw. Nakita kitang nagpapainom ng gamot sa Lola. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ako. Ipinakuha sa akin ni Ginang Su ang gamot. Pwedeng magpatunay si Lola. Ako ang nagpakuha ng gamot sa iyo. Ngunit bakit sa pagkakataong ito ka nagkamali ng gamot na ipinainom? Tama. Tingin ko. Talagang pinalitan mo. Shangguan Waning, sobrang pagpaparaya ni Lola sa iyo. Paano mo siya magagawang ganito? Sasabihin ko sa huling pagkakataon, hindi ako. Itong bagay na ito, tiyak na may kakaiba. Ano naman ang magiging kakaiba? Alam ko, gusto mong gamitin ang Lola para saktan ako. Nagloloko ka. Anong ibig sabihin yan? Pagkatapos mahimatay ni Lola, agad kang nagdala ng doktor, at sa medicine kit ng doktor ay may antitoxin pill. Hindi ba ninyo naiisip na masyadong nagkataon ang lahat? Si Shen, tita, wag po kayong maniwala sa kanya. Pinatawag ko ang doktor para tingnan ang pulso ng sanggol. Tsaka, hindi ba normal na may antitoxin pill ang doktor? Tama, kami. Bilang mga doktor kapag nasa labas, laging naghahanda ng iba't ibang emergency na gamot. Oo nga, anong patunay niyan? Hindi ko pa naririnig na ang emergency na gamot ay may kasamang antitoxin pill. Sabihin mo, anong nangyari? Itong tangang walang ginawa kundi magpalpak. Huwag. Ibang doktor. Hindi ko alam, pero ako, kadalasan, ay may kumpletong gamot. Ito ang sinasabi mong kumpleto? Sa medicine kit na ito, maliban sa antitoxin pill, wala nang iba. Baka nagmamadali lang ang doktor nang umalis, kaya hindi na kumpleto ang dala niya. Tumahimik ka! Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi, ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Gu Xiao, patawarin niyo po ako, Gu Xiao. Binili po ni Zhao Xinfei ang lason tapos inutusan niya akong dalhin ng panlunas para iligtas ang matandang ginang. Wala po akong kinalaman sa nangyari sa matandang ginang. Manahimik ka. Si Chen, binibintangan niya ako. Si Chen, Hindi gagawa ng ganoong bagay si Xinfei. Sigurado akong ang taong ito ay binayaran ni Shangguan Waning.
Tutal, siya ang nagpainom ng gamot. Ginangsu, ikaw ang nagsabi sa akin na kunin ang gamot na ito. Ayon sa sinasabi mo, may parte ka rin dito, diba? Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Si Chen, paano ko naman masasaktan si Lola? Alam mo naman, napakabait ng puso ko. Paano ako makakagawa ng ganoong kalupitan? Ngayon na nangyari na ito, gaya pa rin ng gusto mong magdahilan? Gusyaw. Ang sinabi ko ay pawang totoo. Mayroon pa akong ebidensya para patunayan. Tingnan nyo. Ito ang record ng 1 milyong pisong transfer ni Zhao Xinfei sa akin. Si Chen, ako ito. Ako, Zhao Qinfei, paano ka naglakas loob? si Chen, hindi ko sinasadya. Alam kong mali ako. Si Chen. Anak, tiyak na hindi iyon sinadya ni Xinfei. Huwag ka nang magalit. Ma, huwag mo na siyang ipagtanggol. Pinasama niya si Lola, karapat-dapat siyang umatay. Si Chen, ako. Ginawa ko lang lahat para maibalik ka. Si Chen, mahal kita. Zhao Xinfei, lubos mo akong binigo. Simula ngayon, putol na ang lahat sa pagitan nating dalawa. Huwag, si Chen, huwag. Si Chen, mahal na mahal talaga kita. Kaya kong magbago. Kaya ko talagang baguhin ang lahat. Si Chen. Anak, alam na ni Xinfei ang pagkakamali niya. Tsaka, hindi ba ligtas naman si Lola? Ang ibig sabihin ni Ginangsu, aalamin lang kapag may nangyari kay Lola? Tumahimik ka. Hindi mo karapatang makisawsaw sa problema ng pamilya namin. Tama na, tigilan ang ingay. Dito na nagtatapos ang usapang ito. Si Chen, ako ang nagluwal ng anak mo. Patawarin mo na ako ngayong isang beses. Si Chen? Anak, kung hindi dahil sa bata, matagal ka nang namatay ng 100 beses. Mga guwardiya, dalhin siya. Ayokong makita pa siya. Si Chen. Huwag si Chen. Si Chen. Si Chen. Paano nangyari na naging ganito ang isang maayos na pamilya? Ginangsu, kumalma ka lang. Tapos na ang bagay na ito, pero hindi ibig sabihin na ang ginawa mo ay walang nakakaalam. Tigilan mo nga ang pagsasalita ng kung ano-ano. Walang kinalaman ang nanay ko sa insidenteng ito. Huwag mo na siyang subukang kalabanin pa. Mabuti na lang at ayos lang si Lola, kaya hindi ko na hinabol. Pero hindi ibig sabihin na ang nanay mo ay isang mabuting tao. Sandali, saan ka pupunta? Bakit? Minura ko ang nanay mo, sisisihin mo ako, ano? Alam mo na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hayaan na. Inihanda ko na ang damit para sa iyo. Gusto mo bang tingnan kung nagustuhan mo? Hindi na. Mayroon akong sariling damit na inihanda. Bukas, sabay tayong pumunta sa muling pagsasama-samang hapunan. Hindi na kailangan. Si Chen. Gusto kong makita si Chen. Si Chen. Anong ginagawa mo rito? Ha? Si Chen? Alam kong nagkamali talaga ako. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Hindi ko talaga kayang wala ka, si Chen. Palayasin. Huwag, si Chen. Huwag. Si Chen, kung hindi mo ako patatawarin, ako, magpapakamatay ako sa harap mo. Sa tingin mo ba matatakot mo ako? Si Chen, hindi kita binabantaan. Si Chen, nakalimutan mo bang nagbigay ako ng dugo para sa iyo? Niligtas ko ang buhay mo. Si Chen, sinabi mo na may utang ka sa akin na buhay at mananatili ka sa akin habang buhay. Patawarin mo na ako ngayon. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Si Chen, alam kong ako ang pinakamamahal mo. Talagang tutubusin ko ang mga kasalanan ko. Kung gayon, pwede mo ba akong isama sa banquet na ito? Hindi pwede. Bakit naman? Sa banquet na ito. Sasama sa akin si Waning. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Baka ayaw na niyang pumunta. Hoy! Waning! Malapit na magsimula ang salo-salo. Nasaan ka na? Huwag mo nang hintayin. Ikaw na lang ang pumunta. Hoy! Ay naku, si Chen. Sinabi ko na ngang ayaw niya pumunta. Bakit hindi na lang ako ang isama mo? Ngayon na bumalik si Binibining Shangguan, makikipagkaibigan ako sa kanya at makakatulong pa ito sa inyong kooperasyon. Sumakay ka. Bunso, dala na ni Gusicheng si Zhao Xinfei sa salo-salo. Mukhang minamaliit ko pa rin ang kakayahan ni Zhao Xinfei. Pero mabuti na rin, kung hindi siya dumating, paano tayo manonood ng magandang palabas? Kung gayon, pumunta na tayo sa salo-salo. Ginoong Gu, tuloy po kayo. Shangguan Waning? Hindi ba't sinabi niyang hindi siya pupunta? Gusto lang niyang magpakipot. Nakita mo ba yung babae sa labas? Wala siyang imbitasyon, siguraduhin mong hindi siya makapasok. Ay,
Oh, wag po kayong mag-alala. Hindi namin papayagan ang sinumang walang imbitasyon na makapasok. Shangguan Waning, kung wala kang imbitasyon, maghintay ka na lang na bumalik ka ng kahiya-hiya. Bunso, mauna ka na. Iparada ko lang ang kotse. Sige. Pakipakita po ang inyong imbitasyon. Wala po akong imbitasyon. Paumanhin po. Hindi po kayo makakapasok kung wala kayong imbitasyon. Kuya, ito po ang piging na inorganisa ng aking kapatid. Bakit pa kailangan ng imbitasyon ang mismong host? Patawad po. Wala akong oras makipagbiruan sa inyo. Tabi. Tabi. Huwag harangan ang daan ng mga bisita. Anong nangyayari? Maligayang pagdating. Young Master Shangguan. Ganito po kasi. Itong taong ito ay gustong pumasok kahit walang imbitasyon. Hindi sinasadyang naharangan niya ang inyong daan. Pasensya na po talaga. Bunso, bakit hindi ka pa pumapasok? Kuya, wala akong imbitasyon. Ayaw niya akong papasukin. Ate, ikaw po ba ang dalagang binibining Shangguan? Paumanhin, paumanhin. Sige na. Bahagi rin yan ng iyong tungkulin. Sa ganitong sitwasyon, huwag kang magpakita ng kawalang galang sa bisita. Opo, opo, opo. Ate, tara na. Ay, binibini. Sa totoo lang, may isang ginangpo na pinahinto kayo. Sino? Hindi na kailangan isipin. Sigurado ako si Zhao Xinfei iyon. Sandali lang pagsasama-samahin natin ang lumang atraso at ang bago. Ang ganda at karangyaan dito. Mukhang totoo nga ang reputasyon ng pamilya Shangguan, ang pinakamataas sa Haicheng. Kung mapasama ako sa pamilya Shangguan, mas malaki ang tsansa kong mapangasawa si Chen. Ginoong Gu, dumalo ka rin ba sa selebrasyon ng pagbabalik ng binibining Shangguan? Oo. Halika. Dumating na si Ginoong Shangguan. Binibining Shangguan, magandang araw. Ako si Zhao Xinfei. May kailangan ka? Gusto ko lang po sanang itanong kung nasaan ang binibining Shangguan. Wala naman akong ibang intensyon. Gusto ko lang po sanang makipagkaibigan sa kanya. Huwag kang mag-alala. Lalabas din ang kapatid ko maya-maya. Mga ginagalang na panauhin, ngayon ang welcome party ng panganay na binibini ng pamilya Shangguan. Ginanap ang piging ngayon para makilala nyo ang kapatid ko. Ngayon, iniimbitahan ko ang kapatid ko na lumabas. Magandang araw sa inyong lahat. Shangguan Waning, anong ginagawa mo rito? Ito ang welcome party ng panganay na binibini ng pamilya Shangguan. Huwag kang manggulo dito, umalis ka na. Ito ang welcome party ko. Bakit ako aalis? Ano ang sabi mo? Waning, huwag ka nang magbiro. Ako, si Shangguan Waning, ang Miss Shangguan. Imposible. Napakapur ng pamilya mo. Paano ka magiging Miss Shangguan? Huwag mong isipin na porket Shangguan ang apelido mo ay may kaugnayan ka na. Umalis ka na nga. Mga ginangat Ginoo, ito ang aking kapatid, ang matagal nang nawawalang Miss Shangguan ng aming pamilya, si Shangguan Waning. Sinabi na ng kuya ko, hindi ka pa rin naniniwala? Kung sinabi na ni Young Master Shangguan, paano magiging peke iyon? Kaya pala si Madam Gu ay si Miss Shangguan. Napakabuting magkasama talaga nila. Oo nga. Naiinggit talaga ako. Ikaw pala si Miss Shangguan. Paano nangyari ito? Ikaw pala ang Miss Shangguan? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo? Ako ang asawa mo. Ngayon, asawa siya ng kapatid ko. Nung panahong halos mamatay na siya, at hindi mo tinulungan, bakit hindi mo sinabing asawa ka ng kapatid ko? Zhao Xinfei, bakit ka nagmamadaling umalis? Mas magandang pakinggan ng lahat ang mga ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Mukhang nakalimutan mo na. Kung ganoon, ipapaliwanag ko isa-isa sa inyong lahat. Zhao Xinfei, Zhang Cheng, naghiwalay na tayo. Bakit ka nandito? nilustay mo ang lahat ng ari-arian ko, at naglakas loob ka pa rin itanong kung bakit ako nandito? Hindi ko ginawa. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo. Ginoong Gu, siguro hindi mo alam no? Bago niya malaman na ikaw ang CEO, umakyat siya sa kama ko para sa pera. Sa harap mo, niloko ka niya. Sinabing pinilit ko lang siya kaya niya ako pinakasalan. Nagsisinungaling ka.
Nagsisinungaling ka. Hindi mo inakala na si Ginoong Gu ay ang CEO ng Gu Group. Kaya nang malugi ako dahil sa atake ng Gu Group at nilustay niya ang lahat ng ari-arian ko, nagplano pa siya na makipagtalik sa iyo, Ginoong Gu, at magbuntis para lamang umakyat sa posisyon. Nagkamali ba ako sa lahat ng sinabi ko? Totoo ba ang sinasabi niya? Nagsisinungaling siya. Hindi ako ganoong klaseng tao, hindi ako materialistiko, at lalong hindi kita niloko. Lahat ng iyan ay gawa-gawa lang niya. Mukhang hindi mo aaminin kung walang ebidensya. May ebidensya ako. Ito ang audio recording niya noong nakikipag-date siya sa iyo, pero umakyat siya sa kama ko. Mr. Zhang, bigyan mo ako ng pagkakataong paglingkuran ka. Isang babaeng may nobyo, karapat-dapat ba siyang paglingkuran ako? Si Chen, lahat ito ay peke. Peke? Oo, peke. Si Chen, ang mga recording ay pwedeng isynthesize, hindi iyan pwedeng maging ebidensya. Talagang matigas ang ulo mo. Hindi ka susuko hanggat hindi ka nasasaktan. Ang recording ay hindi pwedeng maging ebidensya. Pero ang CCTV footage sa daan mo papunta sa kwarto ko, ang video at mga litrato, iyon, siguro, ay ebidensya na. Saisen. Ako. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang lahat ng ito? Ako. Makinig ka sa akin. Ipapaliwanag ko. Hindi ko inakala na mukha siyang kagalang-galang. Pero ginawa niya ang nakakadiring bagay na ito. Ibig sabihin, hindi naloko si Young Master Gu? Manahimik kayong lahat. Saisen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Saisen. Tama na. Sa sitwasyong ito, ano pa ang ipinagtatalo mo? Saisen, mali ang ginawa ko. Pero totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Patawarin mo na ako kahit minsan. Ang pagmamahal mo ay napakamura. Manahimik ka. Galit ka ba para sabihin sa kapatid ko na manahimik? Ang tapang mo. Pasensya na sa nakita ninyo. Ngayon, pakiusap, umalis na kayo. Young Master Shangguan, maaari mo ba silang pakiusapan na umalis? Si Chen. Noong una, talaga akong nagkamali. Pero, ngayon, ikaw lang ang nasa isip at puso ko. Para sa kapakanan ng ating anak, patawarin mo ulit ako, sige na? Zhao Xinfei, sigurado ka bang kay Gu Xiaowei ang batang iyon? Anong ibig mong sabihin? Ikaw? Anong pinagsasasabi mo? Siyempre, kay si Chen ang bata. Huwag ka nang gumawa ng intriga dito. Zhao Xinfei. Ikaw? Nang nilabas ang mga baho mo, nagpanik ka, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Hindi pa ba malinaw sa iyo ngayon? Ang anak mo at ni Zhao Xinfei ay hindi sa iyo. Ano ang alam mo? Sabihin mo sa akin. Si Chen. Hindi ganoon. Sa iyo ang bata. Manahimik ka. Ano ang ebidensya mo? Ito ang DNA report ninyo ng bata. Peke yan. Akin na. Kung peke yan, bakit ka nagmamadali? Paano ka naglakas loob? Huwag kang maniniwala sa kanila, Ginoong si Chen. Sa iyo ang bata. Pinapalsipika lang nila ito. Zhao Xinfei, hindi ka pa nga nabubuntis, paano ka magde-deny? Ano ang sinabi mo? Hindi siya nabuntis? Opo, binibining Shangguan. Hindi kailanman nabuntis si Zhao Xinfei. Ang batang iyon ay kinuha mula sa ampunan at ako ang nag-ampon sa kanya. Ito ang patunay ng pag-ampon. Hindi ka pala nabuntis. Ako. Higit pa roon. Nalasing si Ginoong Gu at hindi niya hinipos si Zhao Xinfei. Nasa kwarto ko siya noong gabing iyon. Nalasing si Ginoong Gu, hindi niya talaga hinawakan si Zhao Xinfei. Nang gabing iyon, nasa kwarto ko siya. Manahimik ka. Manahimik ka. Totoo ang sinabi niya. Ako. Zhao Xinfei, napakawalang hiya mo. May tao ba dyan? Dalhin niyo siya? Ayoko na siyang makita. Wag, si Chen. Si Chen, nakalimutan mo na ba na nagbigay ako ng dugo sa'yo noon? Iniligtas ko ang buhay mo. Zhao Xinfei, wala ka na bang kahihiyan? Kailan ikaw na ang naging nagbigay ng dugo kay Ginoong Gu? Ako naman talaga simula pa. Si Chen, ako ang unang taong nakita mo nang magising ka, di ba? Ang nagbigay ng dugo kay Ginoong Gu at nagligtas ng kanyang buhay ay ang kapatid ko. Paano mo naman nagawa na angkinin ang merito ng kapatid ko? Kaya pala ikaw, Waning, ang nagligtas sa akin. Si Chen, huwag kang maniwala sa kanila. Noon, 2 taon na ang nakalipas nang maaksidente ka, ako ang nagbigay ng dugo sa'yo, si Chen. Ako at si Ginoong Gu ay parehong panda blood, habang ikaw ay O-type. Paano mo siya bibigyan ng dugo? Pareho kaming may Rh null blood type ni Gu si Chen. Ikaw naman ay O-type blood. Paano ka makapag-donate ng dugo sa kanya? Iniimbestigahan mo ako?
Kaya pala O-type blood ka, hindi ka naglakas loob na ipakita sa akin ang medical records mo. Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Ako. Tumahimik ka. Warning! Ikaw pala sa lahat ng oras. Ako, dati kasi masyado akong maraming na-donate na dugo sa iyo, kaya inilipat ako sa ibang ward. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Zhao Xinfei. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung sinabi ko sa iyo agad, ano ang magbabago? Kung alam ko lang na ikaw yon, hindi sana kita sinaktan at hindi sana tayo magiging ganito. Ikaw mismo ang nagkamali ng pagkakakilanlan sa tao, ngayon sinisisi mo pa ang kapatid ko dahil hindi niya sinabi sa iyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung alam ko lang na ikaw ang aking tagapagligtas, hindi sana ako mai in love sa iba. Tama na. Iligtas kita. Hindi ako nagsisisi. Ngunit kung sino ang magliligtas sa iyo, siya ang mamahalin mo. Hindi ba sa tingin mo, napakamura ng pag-ibig na iyan? Akala ko ang pasasalamat ay pag-ibig. Hindi ko kailanman minahal si Zhao Xinfei. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ako minahal? Kung gayon, bakit mo sinabi na pakakasalan mo ako? Dahil nagkaroon ka ng anak ko. Kailangan kong gampanan ang responsibilidad ng isang ama, bigyan ng bata ng isang kumpletong pamilya. Iyon lang. Kaya pala responsibilidad lang ang tingin mo sa akin? Waning, mula nang pakasalan kita, naakit na ako sa iyo, pero ang puso ko ay nalito lang. Ngayon, alam kong ikaw ang taong mahal ko noon pa. Tama na. Huwag mo akong mandiriin. Inakala mo bang sa pagsasabi mong mahal mo ako ngayon ay mabubura na ang lahat ng sakit na idinulot mo sa akin? Ako ang nagkamali, hindi na kita sasaktan pa muli. Hindi kailangan ng kapatid ko ang iyong murang pag-ibig, lumayo ka sa kapatid ko. Patawad, babawi ako sa iyo. Hindi ko kailangan. Ha. Babawi? Gusi-chan, kasabuat ka sa pagkamatay ng ating anak. Paano ka babawi? Pareho lang tayong masama. Kaya huwag ka nang lumapit at mang-istorbo. Kami ay parang magkapareho ng uri. Kaya huwag ka nang lumapit at maging istorbo. Tumahimik ka, sinaktan mo ang anak ko. Paano kita parurusahan? Tama na. Gusi-chan, ako mismo ang haharap kay Zhao Xinfei. Sige, bahala ka na sa kanya. Zhao Xinfei, muntik mo na akong mapatay. Lahat ng paghihirap na dinanas ko noon, ipagbabayad ko sa iyo ang bawat isa. Kung maglakas loob kang saktan ako, kahit maging multo ako ay hindi kita palalampasin. Bakit ko naman hahayaang mamatay ka? Ang iyong mga krimen ay hahatulan ng batas. Para naman sa iyo, dito ka na lang mamalagi habang buhay. Ayoko. Ihatid siya sa autoridad ng hukuman. Huwag po. Iligtas mo ako. Alam ko na talaga ang mali ko. Wag, please. Patawarin mo ulit ako, si Chen. Pwede ba? Sige. Hindi ka na kailangan pumunta sa kagawaran ng hustisya. Alam ko na. Ang mga kasalanang ginawa mo, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Pumili ka, pupunta ka ba sa kagawaran ng hustisya para tanggapin ang parusa o babayaran mo ng buhay ang mga utang mong kasalanan? Paano mo nagagawang tratuhin ako ng ganito? Tama na, dalhin siya. Gusi Chen, ikaw ay isang lalaking walang puso at walang konsensya. Isinusumpa kitang hindi ka magiging masaya habang buhay. Isinusumpa kitang hindi ka mapapatawad habang buhay. Habang buhay na lang ganito, Ako? Kapatid, nahatulan na ang pangunahing salarin. Paano naman natin hahatulan ang kasabwat na ito? Huwag kang mag-alala. Kahit maubos ang lahat ng ari-arian ng angkan ng Xiangguan, hindi pa rin namin siya palalagpasin. Hindi nyo na kailangan kumilos ang Xiangguan family. Ang pagkakamaling ginawa ko, nasa inyo kung ano ang gagawin. Ito ang selyo ng Gu Group. Sa pagkakaroon nito, lahat ng Gu Group ay magiging inyo. Sige, ang Gu Group ay lilipat na ng may-ari simula ngayon. Pero, gusto kong manatili sa tabi mo. Nanaginip ka. Kung talagang nakokonsensya ka, pirmahan mo ang divorce agreement, palayain mo ang kapatid ko. Hindi! Sinabi ni Waning na hindi siya hihiwalay sa akin. Iyon ay noon. Ayaw kong magtagumpay si Zhao Xinfei, kaya ayaw ko makipagdiborsyo sa iyo. Kaya pala, ginagamit mo lang ako para labanan si Zhao Xinfei? Oo. Ngayon wala ka ng pakinabang. Pirmahan mo na. Gusto mo pa bang makipag-away sa akin? Ngayon, ganun mo na ako kinamumuhian. Oo. Ilang beses pa ba dapat sabihin ng kapatid ko? Bilisan mo, pirmahan mo. Pagkatapos nito, sa kasal, magiging iba na tayo.
Hindi ako hihiwalay sa'yo. Ikaw? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na makabawi sa'yo. Ang bata, ibabalik ko sa'yo ang isa pa. Ginoong Gu, anong kabaliwan ang sinasabi mo? Nagpapantasya ka pa rin. Ginoong Gu, paano mo naisip na pagkatapos mong saktan ako ng ganyan, hindi ako maghihiganti at bibigyan pa kita ng pagkakataon? Higanti, tama? Sige. Halika. Sakalin mo ako. Bitawan mo siya. Patayin mo ako sa pagsakal. Ang buhay ko ay sa iyo. Halika. Tigilan mo na ang panliligalig sa kapatid ko. Ginoong Gu, ang pinakamalaking paghihiganti ko sa'yo ay ang paghihiwalay nating dalawa mula ngayon at wala nang pakikipag-ugnayan. Wan Ning. Ngayon, nasa amin ang inyong selyo. Kung gusto ninyong magdemanda para maibalik ito, handa kaming harapin kayo anumang oras. Ngunit kung gusto mo pa ring ligaligin ang kapatid ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Waning, ikaw ang aking asawa at babawiin kita. Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Ako ang Ginang Gu. Ito ang aking bahay. Ginang Gu, marahil ay hindi mo pa alam. Ang Gu Corporation ay napunta na sa iba. At ang villa na ito ay hindi na pag-aari ng Gu Corporation. Imposible. Anak, sa wakas ay bumalik ka na. Ay, sabihin mo sa akin, Mama, hindi ba pumunta ka sa welcome party ni Miss Shangguan? Paano nangyari na biglang naging pag-aari na ng pamilya Shangguan ang bahay at kumpanya na ito? Ma, alam mo ba na si Zhao Xinfei ang umangkin na siya ang nagligtas sa akin at hindi ko anak ang bata? Ano? Bakit hindi mo anak ang bata? Totoo po, naimbestigahan ko na ang lahat. Si Zhao Xinfei. Niloloko lang ako palagi. Bakit nangyari ito? Sayang at ibinigay ko sa kanya ang lahat. Bakit niya kami niloko? Hindi mo ba alam? Paano ko malalaman? Ang babaeng iyan, naglakas loob siyang lokohin tayo. At nasaan siya? Aayusin ko siya. Huwag ka nang pumunta. Nandoon na siya sa lugar na nararapat para sa kanya. Paano naman ang bahay at kumpanya na ito? Si Shangguan Waning ay ang nawawalang ginang ng pamilya Shangguan. At siya rin ang nagligtas ng buhay ko. Ito. Kasalanan ko, hindi ako marunong kumilala ng tao. Dinulot ko ang kanyang paghihirap. Ang bahay at kumpanya, iyan ang aking kabayaran sa kanya. Diyos ko. Ibig sabihin ba niyan, wala na tayong anuman? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Ma, gagamitin ko ang aking mga kamay para buhayin ka at si Lola. Baliw ka ba? Inuutusan kita. Ngayon din, agad, bawiin mo ang kumpanya at ang bahay para sa akin. Hindi ko nababawiin ang mga iyon. Kapag muli akong nagsimula sa wala, kaya ko pa ring bigyan kayo ng magandang buhay. Kapag naghintay akong magsimula ka ulit sa wala, kailan pa iyon? Ikaw? Napakabobo mo. Ayaw mong bawiin ang bahay at kumpanya, di ba? Ako ang babawi. Ma! Ma! Huwag kang pumunta! Ma! Ma! Kapatid, hindi ba ako ang humawak sa Goose Company? Hulaan mo kung ano ang natuklasan ko? Imposible, mayroon bang nagrebelde laban sa kuya sa Goose Company? Si Ginoong Gu mismo ang nag-utos sa lahat sa kumpanya na sumunod. Kung gayon, ano ang bagay na nagpapahirap sa kuya? Alam mo ba, ang tatay ni Ginoong Gu ay may isa pang asawa bago si Ginang Su? Si Ginang Song, ang panganay na ginang ng pamilya Song. Gayunpaman, namatay siya 3 taon matapos pakasalan ng tatay ni Gu. Imposible, may kinalaman ba sa kanya ang iniimbestigahan mo, kuya? Tama. Ang tunay na ina ni Ginoong Gu ay hindi si Ginang Su, kundi si Ginang Song. Ano? Si Ginang Song ang tunay na ina ni Ginoong Gu? Kung gayon, alam ba ito ng iba? Baliktarin mo ang pahina. Si Ginang Su ay nagsilang ng patay na sanggol mahigit 20 taon na ang nakalipas at sinamantala ang pagkakataon para ipagpalit si Ginoong Gu. Inakala ng tunay na ina ni Ginoong Gu na patay na ang kanyang anak, kaya siya labis na nalungkot at namatay. Sinamantala ni Ginang Su ang pagkakataon para umakyat sa posisyon at naging Ginang Gu. Tama. Tinago ni Ginang Su ang katotohanan kung hindi ko lang hinawakan ang Goose Company at inimbestigahan ang pinakaunang impormasyon ng Goose Company, siguro ang katotohanan ito ay mananatiling nakabaon. Kaya pala, itong si Sumin at Gu Sichen ay walang pagkakapareho. Alam ba ito ni Gu Sichen? Kung alam ni Gu Sichen na ang kanyang nanay ay pinatay ni Sumin, papayagan pa ba niya itong mabuhay hanggang ngayon? Itong si Sumin? Kaya pala ang sama ng loob sa akin. Basang-basa na pala sa kaibuturan ang pagiging masama. Uyang Waning, ikaw na maliit na puta. Lumayas ka dito.
O Yang Wanning, ikaw na maliit na puta, lumabas ka rito? Anong nangyayari? Young Master, talagang pinipilit niyang makapasok para makita ang Young Miss. Hindi ko siya mapigilan. Maliit na puta, bakit mo inaagaw ang goose? Madam Su, tinatanggap namin kayo sa pagbisita sa pamilya Ouyang. Pero kung dito kayo manggugulo, huwag niyo kaming sisisihin kung hindi na kami maging magalang. Madam Su, anong ginagawa niyo? May lakas ka pa ng loob magtanong kung anong ginagawa ko? Niloko mo ako at inagaw mo ang goose. Narito ako para kunin ang selyo at ang goose. Sa kasamaang palad, kailangan kong biguin kayo. Madam Su, ang goose ay personal na ibinigay sa akin ni Gu Chen at pinagdonasyon ko na sa kapatid ko. Sa tingin ko ay hindi na ito maibabalik. Anong sinasabi mo? Hindi iyan sa iyo, paano mo nagawa iyan? Kapag ibinigay sa akin na iyon, bakit ako matatakot? Ikaw na walang hiya. Ikaw na masama? Kawalan ng galang. Kapag naglakas loob kang manakit ulit, huwag mong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Ikaw, binubuli ninyo ang matatanda, wala kayong paggalang. Aray! Ginang Su, dito ito sa pamilya Shangguan, hindi ito sa kalye. Kahit sumigaw ka pa ng malakas, walang sasaklolong sa iyo. Umalis ka. Ma, huwag kang padalos-dalos. Umalis ka. Ma. Bumaba ka at tanggapin ang parusa. Anak, sa wakas dumating ka. Sila ay nanakit sa akin, binubuli nila ako, ang matanda na ito. Shangguan Checheng. Kahit gaano pa kasama ang nanay ko, hindi pa rin dapat siyang saktan. Kung hindi lang siya bastos sa matanda, sino ang mananakit sa kanya? Kung hindi ninyo lang inagaw ang Gu Group at ibinigay ito, mananakit ba ako? Ma, sarili kong desisyon iyon na ibigay kay Wanning. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi sa iyo lang ang Gu Group. Ngayon, kung hindi ninyo ibabalik ang Gu Group, hindi ko kayo titigilan. Ma, huwag ka nang manggulo. Subukan mo ulit manggulo. Shanggu Anwanning, ikaw na walang kwentang babae. Gusto mong sirain ang Gu Group, sirain ang maraming taon kong pinaghirapan, hindi kita palalampasin. Ma, tumahimik ka. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka? Mali ba ang sinabi ko? Siya ay isang baog na manok. Naku po, Binibini! Ang batang Binibini at batang Ginoo ay hindi namin alam kung bakit walang tigil sa pag-iyak. Pumunta na po kayo at tingnan. Ano? Teka, anong batang Binibini at batang Ginoo? 2 taon na ang nakakaraan. Nahulog ako sa hagdan at muntik nang mamatay. Ang kapatid ko ang nagligtas sa akin at sa mga bata. Sumin, narinig mo ba? Ang kapatid ko ay nanganak ng kambal na lalaki at babae. Kung magkalat ka pa ng kalokohan, huwag kang magtaka kung punitin ko ang bibig mo. Nanganak siya ng kambal na lalaki at babae? Paano nangyari iyon? Bakit naman hindi? Ito ang katotohanan. Mayroon pala tayong mga anak? Kung gayon, nitong 2 taon na hindi ka nagpakita ay dahil sa mga bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Anong pakialam mo? Dahil magdidiborsyo na rin lang naman tayo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Tama na, umalis na kayo. Kahit pa magkaanak ka, ano naman ngayon? Anak pa rin namin si Jigo family. Kaya nga sa araw na ito, ibabalik nyo sa amin ang Gu Group at ang bata. Ang bata ay akin lang. Walang kinalaman si Gu Chen doon. Lalong-lalo na ikaw na tagalabas. Ako ang ina ni Chen. Paano naman ako naging tagalabas? Sumin ang ina ni Gu Chen ay si Song Yin. Kung hindi mo lang pinalitan ng patay na sanggol si Gu Chen noon, sa tulad mo, ikaw, maging Mrs. Gu ka? Nagsisinungaling ka. Ano ang pinag-uusapan nyo? Gu Chen, hindi mo naman siguro alam na ang tunay mong ina ay hindi si Sumin, kundi si Song Yin, tama? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ididemanda ko kayo para sa paninirang puri. Sumin, huwag mong isipin na dahil tinatago mong mabuti ang katotohanan, wala nang nakakaalam ng mga masasamang ginawa mo. Ito ang kapatid ko. Lahat ng ebidensya ng kanyang investigasyon ay narito. Huwag mong tingnan, lahat ng iyan ay peke. Hindi mo pa nga nakita, sinasabi mo ng peke? Baka naman kinukumpisal mo na ang kasalanan mo. Kung gayon, sabihin mo sa akin? Kung ang lahat ng ito ay huwad, ano ang totoo? Magsalita ka. Ako? Sa loob ng maraming taon, kinilala ko ang isang mamamatay tao bilang aking ina. Nakakatawa? Talagang nakakatawa. Anak, pakinggan mo ako. Inalagaan kita mula pagkabata. Itinuring kitang parang sariling anak. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi ka karapat-dapat.
Pinatay mo ang aking tunay na ina? Sa loob ng maraming taon, paano ka nagkaroon ng kapayapaan ng loob na parang walang nangyari? Ako. Dahil sa pag-aalaga mo sa akin, sumuko ka na. Mga tao, dalhin siya at ang ebidensya sa kagawaran ng hudikatura. Opo. Kuya, papasok ako para tingnan ang bata. Sige. Gu Sichen, umalis ka na. Hindi ka namin tinatanggap dito. Ang asawa at anak ko ay narito. Hindi ako aalis. Ikaw. Mga tao, dalhin siya. Huwag na siyang pahintulutan na makapasok muli. Ginoo, mas mabuting lumabas muna kayo. Ang pananatili dito ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa prinsesa. Tatlong araw kang nakaluhod ng hindi kumakain at umiinom, nagpatuloy ka ulit ng magising, mayroon ka palang kaunting tiyaga. Bakit, kapatid? Naawa ka? Ibig sabihin, papatawarin mo na siya? Nabayaran na niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ama pa rin siya ng bata. Kung hindi ko siya patatawarin, ang pahihirapan ko ay ang sarili ko lang. Kailangan ng tao, lumaban at magpatuloy. Kapatid, lumaki ka na. Kuya, sabihin mo sa kanya na pinatawad ko na siya. Pabalikin mo na siya. Ayoko na siyang makita. Pinatawad ka na ng kapatid ko. Talaga? Makikita ko na ba siya? Pinatawad ka lang niya? Hindi ibig sabihin gusto kanyang makasama. Kung mahal mo talaga siya, ligawan mo ulit. Kung magiging kayo, nasa sayo na yan. Pero, hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Awan Ning, sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng kaligayahan. Kuya, ano sa tingin mo ang damit na ito? Maganda. Waiter, balutin mo ang lahat ng estilo dito ng 2 set. Kuya, maliit pa ang bata. Hindi na kailangan mag-aksaya. Bakit naman? Kuya, ang bata ngayon ay mabilis lumaki. Hindi na kailangan mag-aksaya ng ganoon karaming pera. Natatakot ka na hindi bagay, di ba? Waiter, ibigay mo sa akin ang lahat ng estilo. Waiter, 2 set ng bawat damit ayon sa laki, ipadala sa bahay ng pamilya Shangguan. Bakit ka na naman narito? Hindi ba kita binalaan na lumayo ka sa kapatid ko? Kuya, Waning, ito ang kinita ko ngayong buwan. Tanggapin mo. ano ba itong ginagawa mo? Marami akong pagkakautang sa iyo at sa bata. Ipinangako ko sa iyo na bibigyan kita ng kaligayahan sa natitira nating buhay. Bagamat nagsisimula pa lang ang kumpanya, may kita na ito. Ang pera sa hinaharap, ibibigay ko lahat sa iyo. Gu Sicheng, anong arte-artehan yan? Gusto mo kong suhulan para lang sa pera? Kuya, Bakit? Naawa ka sa kanya? Sasabihin ko sa'yo, ang ganoong klase ng tao, kahit mamatay sa harap mo, hindi man lang siya karapat-dapat tingnan. Kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Huwag mo siyang sigawan. Sinigawan ko ang kapatid ko. Anong pakialam mo? tama na kuya. Hindi ako naaawa sa kanya. Umuwi na tayo. Gu Sicheng, huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto mong saktan kita para lang kaawaan ka ng kapatid ko. Sasabihin ko sa'yo, wala akong ibibigay na kahit anong pagkakataon sa'yo. Teka, alam kong ayaw ninyo akong makita, pero Waning, itong card na ito, kailangan mong tanggapin. Hindi ko na kailangan. Hindi ako kinukulang sa pera. Sa iyo na lang ang perang ito. Hindi ba't pinatawad mo na ako? Ang card na ito ay hindi lang para makabawi sa'yo, ito rin ang sustento para sa bata. Oo, at mayroon pang sustento sa bata. May konsensiya talaga siya. Kunin na natin kung ibibigay niya. Kuya,
Gusiken, nitong 3 taon, palagi mong ginugulo ang bata at ang kapatid ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Kuya, gusto ko lang makita ang bata, wala akong masamang balak. Huwag mo akong tawagin kuya. Wala akong kasing sama na hipag na katulad mo. Kayo ng kapatid ko ay hiwalay na. Sa buhay na ito, hindi na siya makikipagbalikan sa iyo. Kung alam mo lang, lumayo ka na lang. Sige, alam ko. Sabihin mo, may pag-asa pa ba ako? Presidente, may pagmamahal na tinatawag na pagpapakawala. Ang patuloy na panggugulo ay hindi hahantong sa maganda. Ganito, mula sa malayo ay titingnan ko lang sila. Masaya na ako. Tara na.